Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3321-3340. Kabanata 3321. Madaling bumaba. Sa ngayon, walang makakaalam kung sino si Levi. Si Levi ay laban sa magkabilang panig. Natural lamang sa mga tao na malito ang kanyang pagkatao. Hindi banggitin ang katotohanan na ang kanyang mga kapangyarihan ay higit na nalampasan maging ang tatlong sage. Kung si Levi ay nasa ecclesiastic order, tiyak na isa siya sa mga nangungunang klase. Gayunpaman, hindi pa nila narinig ang tungkol sa taong natalo sa lahat habang bahagya pang iniangat ang kanyang daliri. Marahil ay itinago siya ng ecclesiastic order bilang kanilang ultimate weapon. Ang nangungunang sikretong sandata na hindi dapat malaman ng sinuman. Pagkatapos ng lahat, ang ecclesiastic order ay napakalaki. Hindi imposibleng magkaroon sila ng mga lihim na makapangyarihang elite. Hindi sa banggitin na ang order ay may kasaysayan ng pagiging hindi mahuhulaan. Hindi lahat ay pahalagahan ang halaga ng mga mahiwagang halamang gamot sa North Pavilion. Tumayo si Levi sa gitna ng field at tumingin sa paligid. Wala ni isang lalaki ang nanatiling nakatayo. Sa buong paligid niya mula sa harap hanggang sa likod ay isang malaking daanan. Nasiyahan, tumango si Levi. Ayan na tayo. Ito ay mas katulad nito. Hiniling ko sa iyo na gumawa ng paraan para sa akin. Kasalanan mo kung bakit hindi mo ako pinakinggan at pinilit mo akong kunin ang mga bagay-bagay sa sarili kong mga kamay, komento ni Levi. Matapos marinig ang komento ni Levi, mga buntong hininga ang maririnig sa lahat ng sulok ng field. Walang alinlangan na ang lahat ay nagsisisi sa kanilang mga pinili. Hindi nila dapat galitin si Levi. Simula noon, ang mga taga North Pavilion ay walang magawa para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Sa kabilang banda, hindi rin makakaatake ang mga dumating para umatake sa North Pavilion. Lahat sila ay nakahandusay sa lupa na may malubhang pinsala. Magiging isang himala para sa kanila ang kahit na tumayo. Ang anumang iba pang mga aksyon ay hindi na pinag-uusapan. Ang tanging magagawa nila ay panoorin si Levi na pumasok sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion. Wala na silang ibang magawa. Simula noon, walang makapagpas siya kung sino ang mabuti, masama, at masama. Hanggang noon, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Ang alam lang nila ay hindi makakasulong ang alinmang panig ng labanan. Kahit na ang mga elite sa ibaba ay hindi na makaatake, ang mga taga North Pavilion ay hindi man lang natuwa. Wala silang pag-aalinlangan na marami pa ang magtatago, naghihintay ng pagbubukas na mag-atake at makuha ang mga kayamanan ng North Pavilion. Sa normal na kalagayan, magpapakita ang mga nagtatago pagkatapos halos matalo ang North Pavilion. Ang sandaling iyon ang magiging pinakamagandang timing para magpakita sila. Kung hindi, mapapahamak sila kung hindi sila umatake. Alinmang paraan, masisira pa rin ang North Pavilion. Walang pagbabago sa ending ng story. Ang pagkakaiba lang ay ang mas kaunting mga tao ay nagbabahagi ng mga kayamanan ng North Pavilion sa kanilang mga sarili. Tiyak na magpapakita ang mga nagtatago anumang oras. Ang mga tao sa North Pavilion ay nagbuntong hininga sa kawalan ng pag-asa habang naramdaman nilang nawawala ang kanilang pag-asa. Bago iyon, maaari nilang subukang pigilan ang mga kaaway sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa labanan mismo. Gayunpaman, ang tanging magagawa nila noon ay panoorin ang kanilang sarili na natatalo. Samantala, nagbubuntong hininga rin ang mga dumating para salakayin ang North Pavilion. Sila ang nakatalo sa North Pavilion ilang sandali ang nakalipas. Ngunit nang sa wakas ay oras na upang hatiin ang mga kayamanan, hindi man lang sila makatayo. Hulaan ang mga taong nagtatago ay madaling nakaalis. Dapat nandito sila para sa mga kayamanan ng North Pavilion anumang oras ngayon. Kung tutuusin, malamang nabalisa sila. Walang sorpresa kung nagsimula silang mag-charge pasulong kaagad. Hinintay ng magkabilang panig na lumitaw ang mga nagtatago. Gayunpaman, wala ni isang bakas ng paggalaw ang nakita. May sira.
Ito ay medyo abnormal. Sa logika, ang mga nagtatago ay dapat na ang kanilang mga mata ay nasa larangan ng digmaan sa lahat ng oras. Sa ganoong paraan, kung may mangyayari, maaari silang umatake sa unang sandali. Bakit sila maghihintay hanggang ngayon? Magpapakita sana sila sa sandaling umalis si Levi. Gayunpaman, walang lumapit. Ito ay tiyak na hindi karaniwan. Ang tanging posibleng paliwanag ay natakot sila kay Levi matapos makita ang ginawa nito. Gayunpaman, mahabang panahon na ang lumipas at wala pa ring anino ng paggalaw. Tahimik ang buong lugar kaya may narinig akong pin drop. Ang nakakabinging katahimikan ay nagpagapang sa balat ng lahat. Ito ay, parehong nataranta ang mga tagapagtanggol at umaatake ng North Pavilion. Bakit wala pang dumarating? Ano pa ang hinihintay nila? Hindi kaya walang tao sa una. Imposible yon. Dapat kanina pa sila nagtatago dito. Alinman iyon o dapat ay napapalibutan na nila ang North Pavilion ngayon. Ang lahat ay kumbinsido na kailangang mayroong isang tao sa paligid. Gayunpaman, walang nagpakita. Ano ang hinihintay ng mga taong ito? Ang magkabilang panig ng labanan ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Bakit hindi pa sila nakakalabas sa pinagtataguan? Dapat handa na ang lahat sa ngayon. Nasaan sila? Naglaho ba sila sa manipis na hangin? Matapos ang isa pang mahabang panahon ng paghihintay, wala pa ring nakikita. Lalong naguluhan ang lahat. Ano nga ba ang hinihintay nila? Maya-maya, isang mahinang kaluskos ang bumasag sa katahimikan. May tao dito. 10,000 pares ng mga mata ang lumingon sa iisang direksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3322. Hindi sila mamamatay. Lumabas na ilang dose-dosenang tao lang ang dumating. Siyempre, ang nangunguna sa kanila ay si Gloria. Nakahandusay ang mga bangkay sa buong lupa sa daan patungo sa North Pavilion. Ano nga ba ang nangyari? Sino ang pumatay sa kanilang lahat? Napakaraming elite ang nawalan ng buhay ng ganoon lang. Habang papalapit sila sa vicinity ng main hall ng North Pavilion, lalo lang silang nataranta. Logically speaking, dapat nasa climax na ang labanan ngayon. Paano posible na walang mga paggalaw? Sa katunayan, ito ay patay na tahimik. Ito ay sa puntong sila ay nabigla at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Dahil dito, matagal na silang nagmamasid mula sa isang tagong lugar at lumabas lamang pagkatapos matiyak na walang banta sa kanilang paligid. Ang hindi inaasahang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay si Gloria at ang iba ay namumutla sa takot habang naglalakad sila palabas. Sa kabila ng napakaraming tao sa paligid, walang naiwang nakatayo. Hindi alintana kung saang pangkat sila nagmula, lahat ay bumagsak sa lupa at malubhang nasugatan. Bakit ganun? Nahirapan si Gloria na ibalot ang kanyang ulo sa sitwasyon. Bukod sa kakaunting tao na mayroon sila, paano posible na ang North Pavilion ay makakapantay sa iba pang malalaking paksayon? Hindi pwedeng totoo yan. Ang mga tao mula sa magkabilang partido ay nabubuhay pa at lubos na nasugatan hanggang sa puntong nawalan sila ng kakayahang lumaban. Masyadong nagkataon lang yon. Pwede bang? Biglang naalala ni Gloria kung paanong walang sino man sa mga piling mandirigman ng iba't ibang paksayon sa Ecclesiastic Order, na nagtatago sa dilim, ang makatakas sa kamatayan. Marahil ay may kinalaman ito sa sitwasyong ito. Ang taong iyon o paksayon ang nasa likod ng lahat. Tulad ng pagkagulat ni Gloria nang makita niya sila, ganoon din ang naging reaksyon nila. Ang mga tao mula sa West Pavilion. Nakilala ng karamihan si Gloria at ang iba pa. Anong nangyayari? Kaunti lang ang mga tao mula sa West Pavilion. Paano ang iba pang mga nakatagong elite ng iba't ibang paksayon? May nagmamadaling tanong. Malamig na tugon ni Gloria, wala nang iba. Napatay ang lahat, wala akong nakikitang buhay sa buong daan ko dito. Patay silang lahat. Nagulat ang mga tao nang marinig ang sagot na iyon. Agad na namulat sa kanila ang realisasyon kung bakit walang dumating kahit na naghintay ng mahabang panahon. Patay lahat. Tapos, bakit tayo lumabas? Walang alinlangan, alam nila kung sino ang salarin. Ito ay walang iba kundi ang taong iyon ang bumugbog sa kanilang lahat kanina. Kumusta naman kayo? Ano ang sitwasyon? Curious na tanong ni Gloria. Isang mabigat na manlalaban ang dumating at malubhang nasugatan ang magkabilang panig. Lahat sila ay nawalan ng kakayahang lumaban.
Kung hindi ako mali, pinatay niya ang lahat ng mga taong iyon sa anino. Marami mula sa karamihan ang nagsimulang magpaliwanag. Ano? Ang nakakagulat na paghahayag na iyon ay nagdulot kay Gloria na lubos na nabigla. Anong klaseng combat prowess yan? Masyadong katawa-tawa. Sapat na ang nakakagulat na pinatay niya ang napakaraming elite. Pero ngayon, mas marami pa siyang nasugatan. Ang hindi masusukat na kapangyarihan na iyon ay karaniwang wala sa imahinasyon ng lahat. Kung gayon, alam mo ba kung sino siya? Tanong ulit ni Gloria. Hindi naman. Hindi pa namin nakita ang lalaking iyon. Marahil, siya ay isang kakilakilabot na mandirigma na naninirahan sa pag-iisa. Siya ay dumating upang hanapin ang 3 sages ng North Pavilion, kaya hulaan namin na malamang napaprotektahan niya ang pangkat na iyon. Mas mainam kung hindi rin kayo pumunta sa main hall ng North Pavilion. Magiging gulo kung makaharap mo siya. Kamatayan lang ang naghihintay sa iyo noon. Nang marinig ang payo, agad na nagsimulang manginig sa takot si Gloria. Hanggat nakuha niya ang pamamaraan ni Forlivia, hindi pa niya naabot ang katulad na antas. Bukod dito, labis siyang natatakot sa kamatayan. Obserbahan muna natin ang sitwasyon. Hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Baka sa mukha ni Gloria ang pagkadismaya. Akala niya ay tiyak na babagsak ang North Pavilion dahil personal niyang sinira ang tanging pag-asa nila, si Levi. Inalis nito kay Sonia at sa iba pa ang pagkakataong humingi ng tulong sa lalaki. Ni hindi niya akalain na may iba pang darating para iligtas ang North Pavilion. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alab ang pag-asa para sa North Pavilion. Sino sa lupa iyon? Samantala, humakbang si Levi sa main hall ng North Pavilion. At sa loob ng kanyang mga inaasahan, mayroong maraming mga bitag na inilatag sa paligid ng loob ng pangunahing bulwagan. Gayunpaman, ang mga iyon ay hindi katumbas ng mga kamay na bakal ni Levi. Hindi nagtagal, nakarating siya sa likod ng mga bundok, kung saan naroon ang 3 sage. Sa puntong ito, hindi na kinaya ng 3. Lahat sila ay nasa bingit ng kamatayan. Magwala ka, hindi sila pwedeng mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3323. Dito para patayin kayong lahat. Nang marinig ang dagandong ni Levi, ang ilang daang tao na nakapalibot sa 3 sage ay tumigil sa kanilang ginagawa at lumingon sa kanya. Sa puntong iyon, halos hindi na nabubuhay ang 3 sage. Darn it, sinusubukan ba ninyong patayin ang 3 matandang ito? Namumula si Levi sa galit. Sa kaibahan, ang 3, na may dugo sa gilid ng kanilang bibig, ay napangiti nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Mabubuhay tayo. Magiging maayos din ang North Pavilion. Walang makapaniwala na ang huling pag-asa ng North Pavilion ay magiging isang tagalabas. Isang tagalabas ang nagligtas sa North Pavilion. Daan-daang pares ng mga mata ang bumaling kay Levi ng sabay-sabay. Ang mga elite fighter na iyon ay hindi katulad ng mga rabble sa labas. Kahit na ang huli ay parehong makapangyarihan, ang daang elite na iyon ay napakalakas dahil sila, kung tutuusin, ay inarkila upang harapin ang 3 sages of North Pavilion. Lahat sila ay may mga kakayahan na kapantay ng pinuno ng Divine Tiger Palace. Dod, sino ka? Napatingin ang lahat kay Levi na nagtatanong. Ang papatay sa inyong lahat. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon, ang mga tao ay naging ganap na nag-hysterical. Nakanganga sila kay Levi na hindi makapaniwala. Sa tingin mo ba ay kaya mo, sa sandaling iluwa ng pinuno ang mga salitang iyon, ang kanyang katawan ay bumukas at nagbuga ng ambon ng dugo. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin kaya natigilan ang mga tao. Anong trick yan? Aling taktika ng Art of Consumption ang ginamit niya na kaya niyang durugan ang isang elite sa wala? Iyon ay dapat ang celestial level ng Art of Consumption. Nakakataba ng panga. Mag-ingat ka, hindi siya ordinaryong tao. Ang mga piling mandirigma ay huli na naunawaan ang sitwasyon at nagsimulang maningil kay Levi. Boom! Boom! Habang sumusulong si Levi ng sunod-sunod, ang mga alon ng mga sinag ng enerhiya ay nagmula sa ibaba ng kanyang mga paa. Buzz! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga ingay mula sa nananalasa ng mga alon. Swoosh! Swoosh! At habang ang mga shockwaves ay kumalat at dumating sa kontak sa mga mandirigma na umaarangkada, ang kanilang katawan ay agad na naghiwalay at naging ambon ng dugo.
Gayunpaman, hindi man lang nila nagawang ilapat ang isang daliri kay Levi. Tulad ng naramdaman ng iba pang mga mandirigma na may mali at gustong tumakas, natagpuan nila ang kanilang sarili na nagyelo sa lugar, hindi may galaw ang kanilang mga katawan. Parang may matinding pressure na kumikilos sa itaas nila. Ang tanging magagawa nila ay panoorin ang nakakatakot na alon na papalapit sa kanila ng buong lakas. Puff, 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 sunod-sunod na sumabog. Sa mahigit 100 metro, ang daang higit sa mga mandirigma ay napatay lahat habang si Levi ay tumuntong sa harap ng 3 sage. Lahat sila ay sumabog sa pira-piraso ng nananalasa na mga alon. At muli, ang 3 sage ay labis na namangha na hindi sila makapagsalita. Kabutihan. Gaano ba talaga siya kalakas? Kahit na hindi nasugatan, magtatagal tayo para harapin ang daan-daang manlalaban. Gayunpaman, lahat sila ay wala ng ganoon. Ito ay hindi ka panipaniwala. Mamatay sana kayong 3 kung dumating ako mamaya. Napatingin sa kanila si Levi habang nagsasalita. Humagalpak ng tawa ang 3 sage. Ang swerte talaga namin. Nagpunta ako rito dahil may itatanong ako sa inyong lahat, ipinahayag ni Levi ang layunin ng kanyang pagdalaw. Mukhang nataranta ang 3. Pagkatapos, inilabas ni Levi ang mga larawan. Maaaring medyo mahirap makita ang kanilang hitsura, ngunit nakikilala mo ba ang kanilang mga damit? Sinubukan kong magtanong dati at nalaman kong ang mga nakababatang henerasyon dito ay tila may clue tungkol dito, ngunit binanggit nila na ito ay magiging sanhi ng isang kabuoang pagkawasak para sa North Pavilion at tumangging sabihin sa akin ang anuman. Pero ngayong nakita ko na, pare-pareho lang ang magiging kapalaran nyo kahit hindi man lang sabihin sa akin ang totoo, hindi ba? May awtoridad ang boses ni Levi. Ano? Sabay-sabay na lumingon ang 3 sage. Nang makita ang mga larawan, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Gayunpaman, hindi tulad ng takot sa mga mukha ni Sonia at ng iba pa, ang 3 ito ay tila nabigla. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao sa kanilang antas ay pamilyar sa ganoong sitwasyon at halos hindi matakot. Kilala mo sila, hindi ba? Tanong ni Levi. Oo, ginagawa namin. Ang 3 sage ay time na tumango. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanila. Umupo si Levi. Ipinaliwanag ni Sensos, alam mo ba kung ano ang tungkol sa Ecclesiastic Order? Iniwas ni Levi ang tingin sa kanya. Paki-elaborate. Ito ay para mapasuko ang mga lihis na angkan. Ang mga kakaibang nilalang sa paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3324. Ang totem muling lumitaw. At ang grupong iyon ng mga tao ang pinakamalaking kaaway ng Ecclesiastic Order. Sila ang pinakamakapangyarihang deviant clan na kahit na ang Ecclesiastic Order ay hindi kayang sugpuin. Ang parehong partido ay nakipaglaban sa isang matigas na labanan sa loob ng mahabang panahon, halos parang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Nang maglaon, nang maubos ang espiritual na enerhiya, ang Ecclesiastic Order ay nakahanap ng isang lugar na may isang espiritual na linya ng ley upang itago. At gayon din ang lihis na angkan na iyon habang nagkukubli rin sila. Matamang nakinig si Levi sa paliwanag nila. Biglang bumantong hininga si Buder. Nakalulungkot, ang Ecclesiastic Order ay unti-unting nahiwalay sa ilang independenteng paksayon at kalaunan sa iba't ibang puwersa, tulad ng nakikita mo ngayon. Nagkakagulo sila, kaya naman wala silang kapangyarihan laban sa lihis na angkan. Mapalad na ang husay ng angkan ay unti-unting hangina sa paglipas ng panahon at hindi na tulad ng dati. Kaya naman hindi sila naglakas loob na salakayin ang Ecclesiastic Order hanggat alam nila kung paano ang huli ay walang matibay na pundasyon. Ngunit kung ang Ecclesiastic Order ay magsasama-sama at muling magsanib puwersa, walang dad ang kapahamakan ang sasapit sa kanila. Iyon ay dahil ang pangkalahatang kakayahan ng Ecclesiastic Order, kahit na sila ay nasa ganoong hating estado, ay higit na kahanga-hanga dahil ang iba't ibang paksayon ay lumalawak sa walang pigil na paraan at gumagamit ng malaking kapangyarihan. Siyempre, halos imposibleng tipunin silang lahat sa isa muli, ang Ecclesiastic Order ay isa na lamang ngayong titulo at mahalagang bagay ng nakaraang panahon. Ang lihis na angkan ay maliwanag na nakakita ng mga bagay, kung hindi nila masisira ang mga dibisyon ng Ecclesiastic Order ng sunod-sunod. Sumigaw si Exto, sabihin ang totoo, hindi na muling magsasama-sama ang Ecclesiastic Order.
Hindi lamang iyon mangyayari, ngunit sa halip ay umaasa sila at umaasa na makita ang isa't isa na malipol. Iyon ang naging sanhi ng pagmamataas at puot ng lihis na angkan na iyon. Bagamat hindi ito maihahambing sa ecclesiastic order, walang makakalaban sa kanila kung sila ay maglalaban-laban. Bukod dito, sila ay pambihirang walang awa at marahas. Hindi sila magpipigil na patayin ang buong paksayon, na nagpapaliwanag kung bakit marami ang natatakot lalo na sa angkan. Ang sinumang makasakit sa kanila ay mauuwi lamang sa paglipol. Sa wakas ay naunawaan na ni Levi ang sitwasyon. Hindi katakataka na ang mga nakababatang henerasyon ng North Pavilion ay matatakot kahit na sila ay kinikilala lamang. Mukhang maaari talaga itong magdulot ng mapangwasak na mga kahihinatnan para sa inyo. Tumango ang tatlong sage. Eksakto. Hindi kami makakasabay sa depensa kung kaming tatlo lang. Ikaw naman, hindi ko masasabing sigurado. Noong una ay gusto nilang sabihin kay Levi na hindi rin niya kaya. Gayunpaman, dahil nakita nila ang kahangahangang kakayahan ni Levi kanina, hindi na sila nakakasigurado kung kaya niyang harapin ang angkan ng mag-isa. Saan sila madalas tumatambay? Ibinato sa kanila ni Levi ang isa pang tanong. Dati silang aktibo sa isang tiyak na lokasyon, ngunit hindi na ganoon sa mga nakaraang taon. Halos walang makakita sa kanila sa paligid. Ang mga junior na iyon ng North Pavilion ay malamang na narinig ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng mga alingaw-ngaw o sa sinaunang manual. Tugon ng tatlong matalino. Gayunpaman, tumawa si Levi. Marahil, sila ay nabihag at ngayon ay nasa serbisyo ng isang tao. Ang tatlong sage ay agad na sumagot, hindi. Imposible yon. Batay sa kung gaano sila kalakas, sino ang makakahawak sa kanila? Hindi maliban kung ang kabuuan ng ecclesiastic order ay nagsasama-sama upang supilan sila. Wala akong maisip na makakagawa nun. Kaya naniniwala ako na talagang hindi iyon ang kaso. Imposibleng mangyari yon. Ang tono ng boses ng tatlong sage ay sapat na upang ipakita ang lakas ng lihis na angkan na iyon. Ganyan naman talaga ang mga bagay. Sila ay nasa serbisyo ng isang tao. At ang taong iyon ay ang taong naglipat ng mga espiritual na buto mula sa aking mga kasama. Inilabas ni Levi ang isa pang larawan ng taong iyon. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol sa totem ng lumalamon sa langit na sawa sa likod, ngunit sigurado akong dapat mong malaman, di ba? Isa pang tanong ni Levi. Itinoon ng tatlong sage ang kanilang mga tingin sa pagmamasid sa figure. Sa pagkakataong ito, nababalot ng takot ang lahat ng tatlong mukha. Hindi pwede. Bakit lilito muli ang totem na ito? Sila ay nasa ganap na pagkalito. Gayunpaman, ang mga reaksyon ng tatlong sage ay nag-iwan kay Levi lalo na natuwa dahil nangangahulugan iyon na alam nila ang totem. At iyon ay nag-iwan sa kanya ng kawili-wiling gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3325. Sa wakas alam ko na kung sino siya. Nakilala namin ang totem na iyon. Ito ay kabilang sa lihis na angkan na winasak ng ecclesiastic order. Noong panahong iyon, nagkaroon ng kabuuang wipeout para sa clan na iyon, kaya walang paraan na may mabubuhay pa. Bilang karagdagan, ang totem na ito ay nawala ng napakatagal. Paano ito lilito muli ng ganito? Naiwan namang nagtataka ang tatlong sage. Bueno, talagang lumitaw muli ito. At ang mga taong iyon ay sumusunod sa kanyang utos. May determinasyon sa tono ni Levi. Kung iyon ang tunay na totem, malamang na ang mga lihis na angkan na iyon ay susunod sa kanyang mga utos, pagsusuri ni Exto. Napabuntong hininga sina Sensos at Buder. Ang totem ng sawa na lumalamon sa langit ay lumitaw sa ecclesiastic order, ngunit wala ni isa sa atin ang nakakaalam nito. Natatakot ako na baka may pakana sa likod nito, at sa huli, ito ay maaaring mag-spell ng pagbagsak ng ecclesiastic order. Hindi ba natin binibigyan ng pagkakataon ang taong iyon kung nag-aaway tayo ngayon? Nang lumingon kay Levi, tiniyak ng tatlo, huwag kang mag-alala, Mr. Garrison. Ipaubaya sa amin ang bagay na ito. Malalaman natin ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon na may totem ng sawa na lumalamon sa langit. Sige, at ako mismo ang mag-iimbestiga sa Invincible Clan. Dahil alam na natin kung sino ito, magiging mas simple ang mga bagay. Ang mga juniors ng North Pavilion ay nag-aalala na sila ay maghahatid ng kapahamakan sa paksayon kapag sila ay nagsiwalat ng katotohanan.
Pero maghihintay ako. Hihintayin ko ang pagdating nila. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Wala akong pakialam kung ano ang tungkol sa Invincible Clan. Kakailanganin nilang magbayad ng katumbas na halaga para sa pananakit sa aking mga kasama. Ngunit Mr. Garrison, mayroon kaming maliit na kahilingan. Kailangan pa rin namin na tulungan mo kami. Ang tatlong sage ay tumingin kay Levi ng may pag-asa. Oo naman. I've agreed with those juniors na bibigyan ko sila ng pangako. Magagamit nila ito para humingi ng tulong sa akin sa pinakakritikal na sitwasyon. Tutuperin ko ang pangako ngayon. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Levi. Kahit na ang North Pavilion ay naiwang walang bantay, at may saganang kayamanan sa loob, si Gloria at ang iba pa ay hindi nang ahas na mauna. Iyon ay hindi maiwasang nag-iwan sa kanila na kumukulo sa galit. Kung wala ang taong iyon, ang mga kayamanan sa North Pavilion ay magiging atin na. Nakalulungkot, hindi kami makakagat kahit na nasa tabi namin ang piraso ng meat pie na iyon. Arg, nakaka-depress. Siyempre, paano sila mangangahas na kumilos nang hindi tinitiyak ang pagkakakilanlan ng taong iyon? Hindi siya umalis. Hindi maiwasan ni Gloria na ipahayag ang kanyang pag-aalala. Nagpadala siya ng ilang especially iya para sasahin ang sitwasyon kanina. Hindi pa. Pero lahat ng nasa loob ay pinatay na. Lalong tumindi ang takot sa loob ni Gloria nang matanggap ang balitang iyon. Sino ba talaga ito? Medyo naguluhan si Gloria. Sinusuri nila kung sino ito mula pa kanina. Gayunpaman, walang mga resulta. Wala silang mahanap na makakapantay. May sulat para sa iyo, Gloria. Noon lang, dinalhan siya ng kanyang subordinate ng sulat. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gloria dahil sa tingin niya ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan na ginagamit lamang sa panahon ng kagipitan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tanging si Floyd at ang iba pa ang nakakaalam. Siya kaya, hindi nag-aksaya ng oras, pinunit niya ang sulat, at pagkatapos basahin ang nilalaman, lubos siyang nabigla. Diretso sa punto ang mensahe ni Floyd, umalis na si Master papuntang North Pavilion. Nangangamba na baka may mangyari, tinanong din ni Floyd sa kanyang liham kung nasa panganib siya. So, si Levi pala, alam ko na. Napakaraming tao, ngunit walang makakilala sa taong mula sa Ecclesiastic Order na naglunsad ng pag-atake. Lumalabas na siya ay isang unggoy mula sa labas. Gayunpaman, hindi ba ang kapangyarihang iyon ay higit pa sa imahinasyon ng sinuman? Nagawa niyang talunin ang daan-daang mandirigma ng Ecclesiastic Order. Parang mas mabigat si Levi kaysa sa inaasahan ko. Ang nakakapangilabot na kaisipang iyon ay nagpang-inig kay Gloria nang hindi sinasadya. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay tila walang hangganan. Higit sa lahat, ang kanyang espiritual na buto ay halos wala. Ayon kay Sonia, ang kanyang lakas ay nagmumula sa purong pagsasanay sa pangangatawan, at iyon ay nasa tuktok nito. Siguradong isa siyang hindi ko masasaktan, at hindi ko rin kayang masaktan. Hindi maiisip ang kahihinatnan kapag nalaman niyang niloloko ko ang kanyang alagad dahil may mga disenyo ako sa kanya. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa dahil walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang harapin si Levi dahil hinahabol niya ang kanyang ancient divine sword at ang espiritual na buto ng kanyang anak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3326. Ang Untouchable North Pavilion. Pinag-isipan ito ni Gloria at nadama niya na ito ay isang napakahirap na gawain. Gayunpaman, mayroon na siyang pambihirang pagkakataon na umarte. Dahil dumating si Levi sa North Pavilion, magagamit ni Gloria ang pagkakataong makapunta sa Fort Levi sa pamamagitan ni Floyd. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin iyon dahil hindi pa niya natapos ang kanyang paghahanda. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat ng espiritual na buto ay tumatagal ng oras at nangangailangan ng malawak na paghahanda. Higit pa rito, alam ni Levi ang tungkol sa Ecclesiastic Order at lahat ng Bone Master nito. Kaya, masyadong mapanganib para sa kanya na ay transplant ang espiritual na buto ni Forlivia. Isa pa, madali niyang mahanap ang pinagtatagwan niya. Naniniwala siya kung kikilos siya ngayon, malapit na siyang mahanap ni Levi. Sa makatuwid, hindi pa ito ang magandang panahon para kumilos. Kailangan niyang maghintay ng kaunti pa.
Pagkatapos ng lahat, nagsimula siyang magsanay ng pamamaraan ni Forlivia at hindi sapat ang lakas. Kailangan niyang makabisado ang pamamaraan ni Forlivia at maabot ang isang sapat na yugto ng pagsulong. Kung hindi, hindi niya makontrol ang espiritual na buto kahit na matagumpay ang paglipat. Alam ni Gloria na limitado ang kanyang kakayahan. Bagamat kaya niyang kontrolin ang maraming lalaki na gawin ang kanyang mga utos, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Levi kung haharapin niya ito. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi ang lumakas. Sa kabilang banda, kailangan din niyang gumawa ng paraan para ilayo si Levi. Kung hindi, hindi niya maisakatuparan ang kanyang plano. Bakit pumunta si Levi sa North Pavilion para makipagkita sa Three Sages? Na-curious si Gloria tungkol doon. Hindi niya alam na mayroong anumang kasaysayan sa pagitan ng tatlong sage at Levi. Bago ito, hindi niya alam na magkakilala sila. Pwede bang, nandito ba siya para tanungin ang tatlong sage tungkol sa isang tao? Bulong ni Gloria sa sarili. Iyon ang una niyang hula, at naniniwala siyang tama siya. Isa pa, wala siyang maisip na iba pang dahilan. Ang tatlong sage ay nasugatan. Alam ng lahat mula sa Ecclesiastic Order na ang tatlong sage ay nasugatan, ngunit hindi nila sigurado kung sino ang umatake sa kanila. Kaya, ang lahat ay maaari lamang hulaan, at walang nakakaalam ng sagot. Pagkatapos, sa wakas ay may naintindihan si Gloria. Nasugatan ba ang tatlong sage dahil hinanap nila si Levi? Pagkatapos ay nakilala ni Levi ang tatlong sage at tinanong sila kung sino ang sumalakay kay Asher Dragon at sa kanyang mga barkada. Nakuha ko na. Si Levi yon. Hindi maikakailang matalino si Gloria, dahil mabilis niyang naiintindihan ang bagay na iyon. Dati, pinaghihinalaan nila ang isang tao mula sa Ecclesiastic Order at hindi itinuturing ang isang tao na itinuturing nilang isang hindi sibilisadong unggoy. Hindi nila akalain na kayang gawin ito ng isang hamak na tao. Ngayon, sigurado na si Gloria na si Levi iyon. Iyan ay hindi kapanipaniwala, maging ang tatlong sage ay hindi makalaban sa kanya. Pagkatapos, naging malungkot ang ekspresyon ni Gloria. Masyado siyang makapangyarihan. Sa kabutihang palad, nakuha ko si Floyd sa aking panig dahil lubos na pinagkakatiwalaan ni Levi si Floyd. Kung hindi, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Kailangan kong gumawa ng tamang plano para labanan siya. Sa kabutihang palad, ang taong nag-transplant ng mga espiritual na buto mula kay Asher Dragon at sa kanyang gang ay sapat na malakas. Confident ako na kaya niyang pahirapan si Levi. Sa sandaling ito, dumating ang isang pangkat ng mga tao mula sa West Pavilion. Sinugod nila si Gloria pagkatapos matanggap ang kanyang tawag para sa backup. Natigilan silang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Hindi ito tulad ng inaasahan nila. Hindi ba ito ang pagkakataon para umatake tayo? Maari nating sakupin ang North Pavilion at hatiin ito sa atin. Sabi ng isa sa mga mandirigma mula sa West Pavilion. Lahat sila ay mga elite fighter mula sa West Pavilion. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman, at sila ay sabik na salakayin ang North Pavilion, iniisip na sila ay may magandang pagkakataon na manalo. Umalis. Dapat umalis na ang lahat. Walang makakaatake sa North Pavilion. Ang sinumang maglakas loob na sumubok ay mamamatay. Hinimok sila ni Gloria. Sa isang taong kasing lakas ni Levi sa North Pavilion, sino ang maglalakas loob na atakihin ito? Mamamatay ang sinumang maglakas loob na sumubok. Lahat kayo dapat umatras ngayon. Mananatili ako dito para obserbahan ang sitwasyon. Pagkatapos mong bumalik sa West Pavilion, ipaalam sa Master at sa iba pa na may dumating na makapangyarihan upang tumulong sa North Pavilion. Kaya, walang makakatalo nito ngayon. Utos ni Gloria. Siya ay may mataas na katayuan sa West Pavilion. Kaya naman, marami pa rin ang nakinig sa kanyang mga utos. Kaya, ang karamihan ng mga elite na mandirigma ay umalis kaagad. Samantala, nanatili si Gloria na nagmamasid sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na lumapit, sa takot na mapansin siya ni Levi. Teka, nakalimutan ko si Floyd. Matapos mag-obserba ng kalahating araw, biglang naalala ni Gloria si Floyd. Kailangan kong ipaalam agad kay Floyd ang tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3327. Hindi mapagkakatiwalaan ang isang traidor.
Inayos ni Gloria na may magbabantay bago umalis para makipagkita kay Floyd. Hindi nagtagal, lumabas si Levi sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion at napansin ang mahigit 10,000 tao na nagmamasid sa kanya. Makinig kang mabuti. Paprotektahan ko ang North Pavilion mula ngayon. Kaya, scram, sabi ni Levi at nagbuga ng napakalaking alon ng kapangyarihan sa lahat ng direksyon. Puff, 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 isa-isang sumabog ang mga especially iyan na nakatago sa paligid. Ito ay isang babala at isang pagpapakita ng kapangyarihan. Kaya, wala nang ahas na mag-isip pa ng pag-atake sa North Pavilion. Alam nilang wala silang laban kay Levi. Si Levi lamang ang mas makapangyarihan kaysa sa pinagsama-samang 3 sage. Kung gayon, sino ang mga ahas na saktan siya? Batay sa kasalukuyang sitwasyon, wala sa mga kilalang paksayon ang magkakaroon ng pagkakataon kung hindi sila magpapadala ng kanilang mga nangungunang mandirigma. Marahil, kahit na ang pagpapadala ng kanilang mga nangungunang mandirigma ay hindi makakatulong ng malaki. Gayunpaman, ang Ecclesiastic Order ay kailangang magpadala ng mga nangungunang mandirigma nito kung magkakaroon sila ng anumang pagkakataon laban kay Levi. Naligtas ang North Pavilion sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang tao. Kaya naman, ang mga kaaway nito ay hindi maiwasang magreklamo at magmura. Sa kabilang banda, nagsaya ang mga sundalo mula sa North Pavilion. Pagkatapos, nakita nila ang mga mata ni Doran na puno ng luha at nakaramdam ng matinding pagnanasang umiyak. Ang North Pavilion sa wakas ay nakaahon sa panganib. Isa itong malaking dahilan ng kagalakan. Samantala, ang mga nagtaksil sa North Pavilion ay namutla sa takot. Wala sa kanila ang nag-asa ng ganoong matinding pagbaliktad ng mga sitwasyon. Ang banta laban sa North Pavilion ay nalutas sa isang kisap mata. Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Sa wakas ay bumalik ang kapayapaan sa North Pavilion. Bagamat hindi pa nila nabawi ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi ito isang isyu. Lahat ng nagplanong salakayin ang North Pavilion ay hindi nang ahas na magpatuloy matapos marinig ang babala ni Levi. Nagtakbuhan silang lahat sa takot. Ito ay isang tanawin upang makita bilang higit sa 10,000 mga tao ay tumakbo palayo sa takot. Samantala, nasa bingit ng gulat ang 4 na matataas na miyembro ng North Pavilion. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Tumakas na ang mga umaatake. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong tumakbo o manatili sa North Pavilion? Pinagtaksilan nila ang North Pavilion at ngayon ay nasa isang dilema. Si Doran at ang iba ay lahat ay tumingin sa 4 na taksil na ito. Lalong naging awkward ang 4 na traidor. Wala silang choice kundi pilitin na ngumiti. Nakiusap ang isa sa mga taksil, Doran. Mali tayo. Ito ay isang panandaliang paglipas ng paghatol. Ang isa pang taksil ay apurahang nagsabi, Guro, gusto lang namin mabuhay. Hindi namin sinadyang ipagkanulo ang North Pavilion. Mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon, Guro. Oo, miyembro pa rin kami ng North Pavilion. Mangyaring ituring ang bagay na ito bilang isang matapat na pagkakamali. Dagdag ng isa pang taksil. Hindi ba nakakasama kung itaboy mo kami? Kailangan mong itayo muli ang North Pavilion, kaya kailangan mo ang aming tulong. Nakipagtalo ang isa sa mga taksil. Ang grupong ito ng mga taksil ay walang kahihiyang humingi ng awa. Nag-alinlangan si Doran nang marinig ang kanilang pagsusumamo. Kaunti na lang ang natitira sa North Pavilion. Kung hahabulin niya sila o papatayin, hindi magkakaroon ng sapat na mga tao sa paligid upang muling itayo ang North Pavilion. Gayunpaman, ipinagkanulo ng mga taksil na ito ang North Pavilion sa kritikal na sandali nito. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko haharapin ang bagay na ito? Habang hindi pa rin nakakapagdesisyon ang lahat, biglang nagsalita si Levi. Ang nagtaksil minsan ay magtataksil muli. Patayin silang lahat. Ang mga salita ni Levi ay nagpagising kay Doran mula sa pag-aalinlangan. Oo, tama siya. Bakit ba ako nagdadalawang isip pa sa puntong ito? Kailangan nating magsimula sa simula pa rin. Bakit nagdadalawang isip pa ako kung pananatilihin ko ang mga taksil? Ang mga taksil na ito ay hindi tapat sa North Pavilion. Kung pipiliin kong panatilihin ang mga ito, maaari nila tayong ipagkanulo muli sa susunod na mahulog sa panganib ang North Pavilion. Patayin sila. Utos ni Doran. Hindi nagtagal,
Lahat ay nagdagsaan sa mga taksil. Ang mga taksil na ito ay hindi pa gumaling mula sa kanilang mga pinsala at hindi nang ahas na lumaban habang pinapanood sila ni Levi. Kaya, sila ay nalipol sa lalong madaling panahon. Matapos maalis ang mga taksil, ang North Pavilion ay maaaring magsimulang muling itayo ang sarili nito. Samantala, dumating si Gloria malapit sa base ni Levi. Ibinigay niya kay Floyd ang mga dokumentong naglalaman ng impormasyon sa mga lalaking nakaitim na damit. Binaliktad agad ni Floyd ang mga dokumento. Pagkabalik ko sa West Pavilion, dali-dali akong kumonsulta sa mga nakatatanda ko at nalaman ko ang kinaroroonan ng mga lalaking nakaitim na damit. Kaya, naisip kong ipadala ito sa iyo kaagad. Oh, nagpunta ang iyong master sa North Pavilion. Balita ko may gyera, pero hindi ko alam ang detalye, nag-aalalang sabi ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3328. Pinasok ni Gloria ang base. Ha, may digmaan ba sa North Pavilion? Nasa panganib ba ang aking amo? Nag-aalalang tanong ni Floyd. Sinulyapan siya ni Gloria at lihim na nakaramdam ng panghahamak sa kanya. Bakit kailangan mo siyang alalahanin? Paano ka magdududa sa kakayahan ng iyong Panginoon? Ang iyong Panginoon ay may hindi kapani-pani walang husay sa pakikipaglaban. Walang sino man sa mga miyembro ng Ecclesiastic Order ang maaaring tumayo laban sa kanya. Siya ay mas malakas kaysa sa pinakamalakas sa Invincible Clan. Siyempre, hindi siya malalagay sa panganib. Makapangyarihan ang iyong amo. Walang kabuluhan na mag-alala ka sa kanya. Sabi ni Gloria. Oo, tama ka. Ang aking amo ay hindi matatalo. Walang sino man ang maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sabi ni Floyd. Tiningnan niya ang mga dokumento na may impormasyon tungkol sa Invincible Clan at sinabing, malulugod ang aking amo na makita ang mga ito pagkatapos niyang bumalik. Salamat, Gloria. Biglang may naisip si Gloria at nagtanong, nga pala, alam ba ng iba na umalis na ang amo mo? Umiling si Floyd. Hindi ako sigurado kung alam din ng iba. Si Forlivia ba ang isinama ng iyong amo? Ang mga mata ni Gloria ay kumikinang sa pananabik. Hindi. Nandito pa rin si Forlivia, sagot ni Floyd. Pumalakpak si Gloria. Masama yan. Narinig kong may nakakaalam na pumunta ang master mo sa North Pavilion. Natatakot akong may gumamit ng pagkakataong ito para saktan si Forlivia. Masama iyon. Ganun ba? Hindi iyon magagawa. Hindi ako papayag na may mangyari kay Forlivia. Gloria, kailangan kong tingnan ang Forlivia. Dapat bumalik ka. Naging balisa si Floyd nang marinig ang babala ni Gloria. Nais niyang pumunta sa Forlivia sa lalong madaling panahon upang makita kung ayos lang siya. Oo naman, dapat kang pumunta sa kanya ng mabilis. Sagot ni Gloria. Agad na tumakbo paalis si Floyd. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Gloria. Nanatili siyang lihim na sundan si Floyd. Dahil wala si Levi, magandang pagkakataon iyon para tuklasin niya ang lugar na ito. Siyempre, hindi pa nang ahas si Gloria na ay transplant ang spiritual bone ni Forlivia. Hindi pa iyon ang pinakamagandang oras para gawin niya iyon. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na gumawa ng isang bagay. Kaya, ang gusto niyang gawin ngayon ay malaman ang disenyo at kondisyon ng base. Kilalanin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong mga kaaway. Naniniwala si Gloria na iyon ang sikreto ng tagumpay. Sa makatuwid, kailangan niyang malaman ang kanyang paraan sa paligid ng base, kabilang ang kung saan nanatili sina Forlivia at Levi. Higit pa rito, gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kapaligiran at mga pasilidad nito. Pagkatapos, madali siyang makalusot sa base o malaman ang pinakamabilis na paraan upang makatakas. Kaya, kinailangan niyang gawin ito para paghandaan ang kanyang mga plano sa hinaharap. Tila tuloy-tuloy na umuusad si Gloria. Sapat na ang ginawa niyang paghahanda bago ito. Kung hindi, hindi siya maaaring magtagumpay ng ganoon kadali. Sa kasamaang palad, nanatiling walang kamalay-malay si Floyd sa kanyang mapanlinlang na mga plano. Ang tanging naiisip niya ay ang kapakanan ni Forlivia. Kaya naman, hindi niya napansing sinusundan siya ni Gloria. Alam ni Gloria na may matalas na pandama si Levi. Kaya naman, sadyang pinigilan niya ang kanyang aura para hindi mag-iwan ng bakas. Kung hindi, malalaman ni Levi na pumasok siya sa base.
Hindi nagtagal ay dumating si Floyd sa lugar kung saan nag-iisa si Forlivia na nagsasanay. Mahirap hanapin ang lugar na ito. Maliban kina Levi at Zoe, kakaunti lang ang pupunta dito. Kaya naman, natuwa si Gloria na sinundan niya si Floyd. Kung hindi niya malalaman kung nasaan si Forlivia, at mas mahirap para sa kanya na iwasan si Levi. Kaya naman, napansin ni Gloria ang lokasyon ni Forlivia sa kanyang isipan. Matapos malaman na maayos si Forlivia, nagpatuloy si Floyd na tumungo sa ibang lugar. Patuloy na sinundan siya ni Gloria. Sinakop nila ang halos kalahati ng base at nagpunta sa ilang lihim na lokasyon. Sa huli, dumating si Floyd sa private quarter ni Levi. Nanatili siya doon para hintayin ang pagbabalik ni Levi. Hindi ba ito ang sinaunang banal na espada? Lumiwanag ang mga mata ni Gloria nang mapansin niyang walang ingat na nakalagay si God Crusher sa gilid. Halos mabaliw siya sa excitement. Tila walang pakialam si Levi kay God Crusher. Sa kabilang banda, ang mga nasa Ecclesiastic Order ay nahuhumaling sa pagkuha ng Levi's God Crusher. Hindi inasahan ni Gloria na sobrang kumpiyansa si Levi sa kanyang mga kakayahan kaya hindi niya dinala ang Ancient Divine Sword sa North Pavilion. Ipinapakita nito kung gaano siya katiwala sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nag-aaksaya siya ng napakalaking kayamanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3329. Ito ay isang tool lamang. Bakit hindi niya ginamit ang Ancient Divine Sword? Hindi ba sayang ang ilagay dito? Hindi alam ni Gloria na ang espada ay walang iba kundi isang kasangkapan sa pagpatay kay Levi. Hindi niya nakuha ang kanyang kapangyarihan o kakayahan sa pamamagitan ng espada. Higit pa rito, madali niyang palitan ang espada ng bato o dahon sa kanyang mga pag-atake. Kaya niyang gawing sandata ang tsaa. Isa pa, sino ang makakaunawa sa lawak ng kakayahan ni Levi? Ang itinuturing ng iba bilang isang kayamanan ay walang halaga kay Levi. Ang mga mata ni Gloria ay kumikinang sa pagnanasa habang nakatingin kay God Crusher. Nakaramdam siya ng tukso ng espada at gusto niyang kunin ito para sa sarili. Naiintindihan iyon. Paanong hindi matutokso ang sinuman kung ang isang maalamat na espada ay abot kamay nila? Bumilis ang hininga ni Gloria, at namula ang mukha. Nakaramdam siya ng pananabik na kunin ang espada at itago ito para sa kanyang sarili. Gayunpaman, pinilit niyang labanan ang tukso. Hindi ako dapat kumilos ng padalos-dalos. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon para nakawin ang espada at makuha ang espiritual na buto ni Forlivia. Hindi ngayon ang tamang oras dahil wala pa akong ginawang backup na plano. Maaaring sirain ako ni Levi kapag may gagawin ako kay Forlivia ngayon. Hindi ko pa siya kayang harapin. Kaya, kailangan kong planuhin ng mabuti ang bawat hakbang. Gayunpaman, naniniwala si Gloria na pabor sa kanya ang kanyang nalaman. Sa pagtingin sa kung paano itinapon ni Levi ang Diyos Crusher sa isang tabi, alam niyang hindi ito pinapansin ni Levi. Naniniwala siya na halos hindi na niya hinanap ang espada. Ibig sabihin madali niyang nakawin ang espada. Malamang na hindi ito matuklasan ni Levi sa mahabang panahon kung palihim niyang palitan ang espada gamit ang isang replika. Ang tayback ay magiging akin balang araw. Mukhang kailangan ko pang umasa kay Floyd. Kaya naman, mahigpit na nilabanan ni Gloria ang hilig na magnakaw at nagpas siyang maghintay hanggang magkaroon siya ng magandang plano. Pagkatapos noon, pinagmasdan niyang mabuti ang private quarter ni Levi. Sa ngayon, natuklasan na ni Gloria ang ilang mahahalagang lugar sa base. Pagkatapos, umalis siya sa private quarter ni Levi at nag-explore sa ibang lugar. Kabisado niya ang paligid at ang mga landas. Nang maramdaman ni Gloria na natuklasan niya ang bawat lihim sa base, sa wakas ay umalis siya ng may kasiyahan. Dahil natuklasan ko ang lahat tungkol sa lugar na ito, mas madali para sa akin na maisakatuparan ang aking plano. Hintayin mo ako, at babalik ako dito sa wakas. Pagkatapos, kukunin ko ang espada at i-transplant ang espiritual na buto. Bumalik si Levi sa base pagkaalis ni Gloria. May kakaiba siyang naramdaman sa pagpasok niya. Hindi ang aura ni Gloria ang nagpatalsik sa kanyang sentido. Total, maingat si Gloria sa pagtanggal ng mga bakas ng kanyang aura at presensya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng instinct ni Levi na mayroong isang tao. May hindi tama.
Walang pupunta sa lugar na ito maliban kay Levi at sa mga taong malapit sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam na may tao kanina. Kakaiba ito. Kumunat ang noo ni Levi habang sinusubukang alamin kung ano ang mali. Master, bumalik ka na. Agad namang dumating si Floyd para salubungin si Levi. Bakit pakiramdam ko may pumasok dito? Mula sa sandaling bumalik si Levi sa base, pakiramdam niya ay isang tagalabas ang pumasok sa lugar. Kaya, dinala niya ang kanyang hinala kay Floyd. Agad namang kinabahan si Floyd. Buti na lang at nasa labas lang ng base si Gloria. Hindi siya pumasok dito. Huminga ng malalim si Floyd. Noong una, binalak kong pasukin si Gloria sa base, ngunit tumanggi siya, sa takot na magdulot ito ng mga problema. Mukhang may bait si Gloria. Sa kabutihang palad, hindi siya pumasok. Kung hindi, napansin ito ni Master. Tapos, hindi ko na maipaliwanag sa kanya. Mabilis na paliwanag ni Floyd, pagkatapos kong malaman na umalis ka, nag-alala ako na maaaring nasa panganib si Forlivia. Kaya naman tinignan ko ang paligid. Marahil ay nag-iwan ako ng bakas ng aking aura. Kanina pa ako nakabantay dito. Kaya, mapapatunayan kong walang pumasok. Nako, sigurado akong nandito ka, sagot ni Levi. Nagtiwala si Levi kay Floyd at naisip niyang ginawa niya ng maayos ang lahat. Marahil, masyado akong paranoid at balisa. Dahil doon, hindi na muling kinwestiyon ni Levi ang bagay na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3330. Ang lakas niya. Guro, ang pagkakakilanlan ng mga lalaking ito na nakaitim na damit ay madaling mahanap. Malalaman ng bahagyang mas karanasang mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Nahanap ko na ang identity nila. Sila ang kalaban ng Ecclesiastic Order, Invincible Clan. Agad namang iniabot ni Floyd ang mga kaukulang impormasyong ibinigay sa kanya ni Gloria kay Levi. Hindi nag-alinlangan si Levi sa impormasyon. Pagkatapos ng lahat, narinig ko ang tungkol sa kanila mula sa Three Sages of North Pavilion, at maraming miyembro ng Ecclesiastic Order ang nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ng mga lalaking nakaitim na damit. Pero, hindi sila naglakas loob na sabihin sa akin. Hindi nakakagulat na nalaman ni Floyd ang tungkol sa kanila. Guro, nalaman ko na ang pagkakakilanlan ng mga lalaking nakaitim na damit, ngunit wala akong nakuha sa langit na lumalamon na Python totem. I suppose not many know about that since they've never even seen it before, nanghihinayang sabi ni Floyd. Alam ko na ang tungkol sa mga pagkakakilanlan ng mga lalaking ito at ang lumalamon sa langit na Python totem. Itutuloy ko lang ang investigasyon ko, casual na sabi ni Levi. Ano, galing mo, Master, kaya iyon ang dahilan kung bakit ka nagpunta sa North Pavilion. Bulalas ni Floyd. Samantala, bumalik si Gloria sa selda ni Sonia at ng iba pa. Natigilan ang tatlo. Hindi siya dapat bumalik ng ganoon kabilis. Hindi ba dapat ay hinahati niya ang North Pavilion sa ngayon? Anong nangyayari? Kayong mga taga North Pavilion ay hindi mamamatay. May nagligtas sa North Pavilion, guhit ni Gloria nang magsalubong ang tingin niya sa kanila. Ano? Ang pag-asa at kagalakan ay namumulaklak sa loob ng tatlo sa balita. Maganda ang North Pavilion. Nag-cheer sila. Oo, tama iyan. Pumunta si Levi sa North Pavilion upang tanungin ang tatlong sage tungkol sa kinaroroonan ng salarin ng nagkataon na nakilala niya ang krisis na kinakaharap ng North Pavilion at maginhawang naresolba ito. Ano, Levi? Hindi inakala ng tatlo na malulutas ni Levi ang krisis sa North Pavilion. Siya lang talaga ang pag-asa nila. I have to say Levi is too strong. Siya ay mas malakas kaysa sa tatlong sage. Alam mo ba kung paano sila nasaktan? Siya ang nanakit sa kanila. Nahuhulaan ko ang dahilan. Ang Five Pavilion at iba pang malalaking paksayon ay may talento at henyong mga miyembro. Bawat elder ay may kanilang pagmamalaki at kagalakan sa paglilingkod sa kanila, lahat maliban sa North Pavilion. Nakatingin ang tatlong sage kay Levi at gustong kunin siya bilang kanilang alagad, ngunit sa halip ay binugbog sila. Nagsimulang mag-drone si Gloria tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Levi. Gayunpaman, hindi napigilan ni Sonia ang kanyang pagtawa. Gloria, hindi makakabuti sa iyo kung ganoon kalakas si Levi. Kung mas malakas siya, mas mahirap para sa iyo na ipatupad ang iyong mga plano. Isa na namang masayang okasyon iyon para sa tatlo.
Biglang sinaksak ni Gloria ang kanyang espada sa katawan ni Kato. Malalim ang sugat dahil hindi naawa si Gloria sa pagkakasaksak niya. Kinagat ni Kato ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang sarili sa pagpapakita ng anumang kahinaan. Binalot ng gulat ang dalawa pa niyang kasama. Totoo ba yon? Tama ka. Hindi magiging maganda ang mga bagay para sa akin kung lalakas si Levi, ngunit gusto ko ang mga hamon. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko pinabagsak si Levi sa isang pag-atake at naabot ang mga bagay na gusto ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Naglakad-lakad ako sa base camp ni Levi kanina, kaya napabuga ako ng hangin kung nasaan ang lahat. Napansin ko pa ang ancient divine sword na itinapon sa isang sulok kung saan. Hindi ako makapaniwala na parang basura lang ang itinapon niya. Hihintayin ko ang pagkakataon ko na ipagpalit ang espada sa peke. Ikaw. Nagalit ang tatlo nang marinig ang kanyang plano. At saka, dahan-dahan kong ailatag ang aking mga plano, pagkatapos ay palakasin ang aking sarili upang maabot ang pinakamataas na antas ng pamamaraan ng Forlivia. Magagawa ko ang aking paglipat sa ganoong paraan. Pagkatapos kong i-transplant ang espiritual na buto ni Forlivia sa aking katawan, wala nang magagawa si Levi sa akin. Ang kanyang nakakabaliw na mga salita ay parang kalokohan, ngunit sigurado si Sonia na gagawin ito ni Gloria. Masyado siyang makapangyarihan sa bawat aspeto. Oh, tama, dapat alam na ni Levi kung sino ang may kasalanan. Sa lalong madaling panahon, ang Invincible Clan ay papapin siya. Malapit na ang pagkakataon ko. Hindi kita papatayin. Gusto kong panoorin mo akong talunin si Levi. Tawa ng baliw si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3331. Ang babala mula sa Deviant Clan. Ikaw. Galit na galit ang tatlo, ngunit wala silang magawa. Hindi matatapos ang krisis sa North Pavilion kung hindi natin matatalo ang babaeng ito, at maaaring isangkat nito si Levi. Makapangyarihan si Levi, ngunit hindi niya kayang harapin ang masasamang plano ng babaeng ito. Siya ay isang tusong babae at isinama ang bawat senaryo sa kanyang mga pakana, habang si Levi ay mayroon lamang husay sa pakikipaglaban. Hindi namin akalain na makakatagal siya ng isang round laban sa kanya. Ang banta ng babaeng ito ay mas mapanganib kaysa sa iba. Mabuti kung makakaalis tayo dito. Ipapaalam namin kay Levi ang kanyang mga plano, at maaari niya itong harapin, ngunit sigurado kaming hindi bibigyan ni Gloria ng pagkakataong iyon. Samantala, ang lahat ay mas madali dahil alam ni Levi kung sino ang may kasalanan sa likod ng lahat. Agad niyang pinapunta ang kanyang mga tauhan para maghanap. Nang hindi naging maingat, nagdulot siya ng kaguluhan sa loob ng Ecclesiastic Order upang ipakita na hinahanap niya ang Invincible Clan. Ang balita ng kanyang mga aksyon ay nagsimulang kumalat sa lahat ng dako. Higit pa rito, kumalat din ang balita ng isang misteryosong piling tao na matagumpay na nagpoprotekta sa North Pavilion, kaya nagkagulo ang buong Ecclesiastic Order. Ang balita ay kumalat na parang apoy, at hindi nagtagal ay narinig ito ng lahat. Samantala, may nangyayaring pag-uusap sa isang lihim na hideout. Ano? Alam na ni Levi yung identity namin. Paano ito posible? Natigilan ang mga lalaking nakaitim na damit. Ngunit wala kaming iniwan na bakas pabalik sa amin, kaya paano niya nalaman ang tungkol sa amin? May nagsabi ba? Somebody within the Ecclesiastic Order might know our identity, ang haka-haka ng isa sa mga lalaki. Hindi pwede. Binabantayan namin sila at wala kaming nahuli na nagpapalam kay Levi tungkol sa aming pagkakakilanlan. Sa tingin ko siya mismo ang nakakaalam nito. Mabilis ding nakatayo ang lihis na angkan. Hindi nagtagal, nalaman nila ang nangyari. Iginuhit ni Levi ang aming mga mukha batay sa mga alaala ng 5 taong iyon. Ngayon, ang aming mga larawan ay nakaplaster sa lahat ng dako sa Ecclesiastic Order. Ang mga lalaking nakaitim na damit ay nakakuha pa ng malinaw na larawan nila. Nabalot ng takot ang kanilang gulugad nang makita nila ang kanilang mga mukha sa mga papel. Paano ito posible? Hindi ko pa narinig ang ganitong taktika. Mukhang may karunungan pa rin ang mga unggoy sa labas ng mundo. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay palaging nakasentro sa sarili at itinuring ang lahat mula sa labas ng mundo bilang mga unevolved monkey. Nadama nila ang isang pakiramdam ng superior sa mindset na iyon. Ngayon, ang lihis na angkan na ito ay nakadama ng higit na superior.
No wonder, gamit ang aming larawan, magiging madaling malaman ang aming mga pagkakakilanlan. Maraming miyembro ng Ecclesiastic Order ang nakakakilala sa amin. May kung anong pumasok sa isipan ng mga lalaking nakaitim na damit. Dapat ba nating ipaalam kay Master at Young Master? Tanong ng isa sa mga lalaki. Kasalukuyang nasa nag-iisang pagsasanay si Young Master upang ganap na pagsamahin ang elemental na espiritual na buto, kaya hindi natin siya dapat abalahin. Si Master naman, hindi na niya kailangan ang report namin dahil alam na niya iyon. Ang pinuno ng grupo ay nanunuya, dahil alam na ni Levi ang ating mga pagkakakilanlan at kasalukuyang hinahanap tayo, dapat nating ipakita sa kanya ang ating galing. Oo naman, pero hindi pa rin namin alam kung saan nagtatago si Levi. Hindi namin siya mahanap sa lugar kung saan nagtago ang 5 Great Wars Regiment. Kung gayon, dapat nating ituon ang ating paningin sa iba habang hinahanap ang kinaroroonan ni Levi ng sabay-sabay. Kapag nahanap na namin siya, bibigyan namin siya ng isang tiyak na suntok. Kuwait, hindi nagtagal, napili ng lihis na angkan ang kanilang kandidato. Noong una ay gusto nilang salakayin ang North Pavilion ngunit natakot sila na baka hintayin sila ni Levi doon, kaya pinili nila ang ibang mga paksayon ng Ecclesiastic Order. Naisip nila na ang kanilang pag-atake ay magpapatigil kay Levi at sa Ecclesiastic Order ng sabay-sabay. Napili ang Divine Tiger Palace para sa matinding pinsalang natamo nila pagkatapos ng labanan sa North Pavilion kanina. Gayunpaman, nakahawak pa rin sila. Gayunpaman, lahat ng 6,000 miyembro ng Divine Tiger Palace ay nabura sa isang gabi. Ang kanilang pagkamatay ay medyo trahedya. Ang bawat ulo ay pinutol sa katawan. Ang kanilang mga puso ay natanggal sa kanilang mga dibdib, na nag-iwan ng isang malalim na nakanganga na butas sa gitna. Sa isang sulyap sa kakilakilabot na kalagayan ng mga katawan, alam ng lahat na sila ay pinahirapan at walang awa na pinatay. Halata rin ang salarin ng pag-atake. Sa sandaling iyon, binalot ng takot ang buong Ecclesiastic Order. Ito ay ang kaaway ng Ecclesiastic Order, ang Invincible Clan. Ito ay isang babala mula sa kanila sa Ecclesiastic Order at Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3332. Takot na rin sila sa akin. Nakakatakot na ang isang lihis na angkan ng Invincible Clan ay may kakayahang sirain ang buong Divine Tiger Palace sa isang gabi na may ganitong brutal na paraan. Ang nakakatakot na bahagi ay walang nakakaalam kapag sila ay umatake dahil hindi sila nag-iiwan ng anumang bakas. Walang nakakaalam na ang mga miyembro ng Divine Tiger Palace ay pinahihirapan at pinapatay sa buong gabi hanggang sa kinaumagahan. Buong tapang silang sumubok para sa malawakang pagpatay habang hinahanap sila ni Levi at ng Ecclesiastic Order. Nagpakita iyon ng kanilang lakas at kayabangan. Ang buong Ecclesiastic Order ay nasa kaguluhan. Ang Invincible Clan ay muling lumitaw. Sila ang kanilang bangungot. Ang Ecclesiastic Order ay walang paraan upang lumaban-laban sa Invincible Clan maliban kung ang lahat ng mga paksayon ng Ecclesiastic Order ay magkakasama. Gayunpaman, ang bawat paksayon ng Ecclesiastic Order ay may sariling mga pukana at hindi magsasama-sama ng walang anumang mga benepisyo. Magiging isang lakad sa parke para sa Invincible Clan kung nais nilang lipulin ang mas maliliit na paksayon ng Ecclesiastic Order. Ang mas malalaking paksayon ay kukuha ng kaunting pagsisikap. Ang paksayon ng Invincible Clan na bahagyang nag-aalangan ay ang pangunahing paksayon. Ang iba sa mga paksayon ay wala sa Invincible Clan, kabilang ang 5 Pavilion. Maaari nilang sirain ang mga paksayon anumang oras na gusto nila. Iyon ang dahilan ng pagkatakot ni Sonya at ng iba pa. Ang ilang mas maliliit na paksayon ay nagsimulang magsama-sama. Kahit na ang ilan sa mga mas malaki ay nagsanib kamay. Ang buong Ecclesiastic Order ay nabaligtad mula sa nagbabadyang anino ng Invincible Clan. Ang mga maitim na ulap ay lumipad sa itaas, at ang gulat ay tumama sa buong Ecclesiastic Order. Wala nang nangahas na hanapin ang Invincible Clan. Hindi nagtagal, narinig na ni Levi ang tungkol sa sitwasyon at naunawaan na ang Invincible Clan ay naghahadges ng hamon at nagbabala sa kanya. Sumakay siya sa Divine Tiger Palace upang suriin ang pinsala. Napabuntong hininga ang bagong dating na grupo sa nakakatakot na eksenang nakalat sa buong Divine Tiger Palace. Ang mga bangkay ay ibinitin sa bawat mataas na lugar na magagamit sa lugar.
Nakabitin sila ng napakalapit sa isa't isa sa buong lugar. Lahat ng 6,000 sa ibabaw ng katawan ay ibinitin para ipakita. Ito ay isang eksena mula sa mga horror movies. Ang ilan sa mga katawan ay buo, ngunit marami ang kulang sa paa o may malalaking organo na natanggal. Ang mga nakasabit na katawan ay parang beef jerky na pinatuyo sa hangin. Ito ay kakilakilabot, tila isang eksenang hinugot mula sa paglalarawan ng impyerno. Hindi lang pumatay ang Invincible Clan, pinahirapan pa nila. Sila ay hindi makatao at malamig ang loob na gawin ito sa ibang tao. Ito rin ay isang babala at pagpigil. Ang kanilang motibo ay upang ipakita kay Levi ang kanilang katapangan at kalupitan at ang mga kahihinatnan ng paghahanap sa kanila. Ang grupong dumating kasama si Levi ay nanginginig sa takot sa implikasyon ng pagsuwi sa Invincible Clan. Lalong bumagsak ang kanilang mga katawan, lalo na nang mapagtanto nilang may mga miyembro ng Ecclesiastic Order sa Invincible Clan. Masyadong nakakatakot ang Invincible Clan na ito. Ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanila ay kakilakilabot. Nagdilim ang ekspresyon ni Floyd at ng iba pa. Sino ba naman ang hindi magagalit kapag nahaharap sa ganito kapurol na hamon? Bukod dito, mayroon ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kagalingan ng lihis na angkan bilang walang talo na kumakalat. Mahihirapang ipaghiganti si Asher Dragon at ang kanyang barkada. Nalaglag ang kanilang puso sa naisip. Sa halip na makaramdam ng pagkabigo, ang galit sa loob ni Floyd ay lumaki. Naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao sa malagim na eksena. Sinabi nga sa akin ni Gloria na huwag nating pakialaman ang Invincible Clan. Magiging mahirap na ipaghiganti ang Asher Dragon at lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Invincible Clan ay hindi si Idre. Sila ang ugat ng takot ng Ecclesiastic Order at nagtataglay ng nakakatakot na kakayahan. Baka matalo si Master sa pagkakataong ito. Mabuti, nagpapakita ng kanilang galing, hindi ba? Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Levi habang may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, takot sila sa akin at the same time. Hindi sana nila iniwan ang eksenang ito bilang babala sa akin kung hindi. Hindi ba dapat ako ang target nila sa halip? Ang mga salita ni Levi ay nagpapaliwanag sa iba. Tama siya. Bakit nila inatake ang Divine Tiger Palace sa halip na si Levi? Kahit hindi nila mahanap ang base camp niya, nandito siya. Iyon ay nagpapakita na sila ay natatakot sa kanya. Wala silang paraan para matukoy ang kanyang mga kakayahan dahil hindi siya miyembro ng Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3333. Gloria Breakthrough. Madali ko ring mapupuksa ang buong Divine Tiger Palace sa isang gabi, kaya hindi ako nakakagulat. Kung tungkol sa kalupitan, hindi rin sila mas malupit sa akin. Maaari akong maging mas malupit kaysa sa kanila. Ang lahat ng mga larong ito ay walang silbi. Ang ganitong uri ng paraan ng babala ay parang paglalaro ng bata. Bakit hindi nila ako direktang inaatake? Natatakot ba sila? Natigilan ang grupo sa mga panunuya ni Levi. Wala pa silang nakitang sino mang humahamon sa Invincible Clan ng buong tapang. Gayunpaman, napagtanto nila na nagsasalita siya ng totoo sa pangalawang pag-iisip. Bakit hindi inatake ng Invincible Clan si Levi kung hindi sila natatakot sa kanya? Sa halip, gumawa sila ng isang palabas upang pigilan siya. Sa madaling salita, ipinakita lamang nito ang kanilang takot kay Levi. Huwag gumamit ng mga ganoong paraan ng pambata sa susunod. Hanapin mo na lang ako ng diretso, pero huwag pansinin ang sinabi ko kung natatakot ka, panunuya ni Levi. Walang inaasahan na ang taktika ng Invincible Clan ay hindi lamang nabigo laban kay Levi ngunit natanggap ang kanyang pangungutya. Ang kanyang mga panunuya ay agad na ipinarating sa mga miyembro ng lihis na angkan, at sila ay galit na galit. Kailan tayo natakot sa sinuman? Walang tao. Hindi kami natatakot sa sinuman, pati na kay Levi. Wala tayong pakialam kung mas malakas siya sa atin. Kaya lang wala kaming ideya sa mga kakayahan ni Levi at sa aming Panginoon. Ayaw niyang magkaaway kami ni Levi sa ngayon. Kung hindi, inatake sana namin siya sa halip na gumamit ng ganoong paraan para balaan siya. Gayunpaman, napukaw sila ng masakit na pananalita ni Levi. We'll have to be stupid para hindi malaman na ito ang hamon niya sa atin. Halatang hinahamon niya tayo.
Wala sa mga pangunahing paksayon ng Ecclesiastic Order ang nangahas na hamanin kami sa ganoong paraan, wala. Pero ngayon, hinahamon tayo ng unggoy. Paano inaasahan ng sino man na manatiling kalmado tayo? Dapat ba nating salakayin si Levi? Ang mga lihis na miyembro ng angkan ay sabik na gumawa ng kanilang mga galaw. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa walang awa. Hindi pwede. Inutusan kami ni Master na huwag makipaglaban kay Levi sa ngayon, agad na pagtanggi ng pinuno ng grupo. Kung hindi natin siya ma-attack, ay target natin ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hanapin natin ang base camp niya, pagkatapos ay aakitin natin siya at takutin ang base camp niya. Ngunit iyon ang mahirap, ang paghahanap ng kanyang base camp. Nabalot sila ng katahimikan habang ang mga lalaki ay nagpupumilit na gumawa ng plano. Maaari tayong maglagay ng bounty sa kanyang ulo sa Girton, at malalaman ng lahat sa oras na iyon. Di nagtagal, ang mga miyembro ng lihis na angkan ay lihim na sumilip kay Girton upang maglagay ng bounty sa ulo ni Levi. Si Girton ang pinakamay kaalamang lugar sa kabuuan ng Ecclesiastic Order. Nang walang maraming pagpipilian, naisip nila ang ideyang ito. Kuwit. Nang matanggap ang balita ng bounty, sinimulan ni Girton ang kanilang paghahanap sa base camp ni Levi. Samantala, tinutuya ni Levi ang Invincible Clan habang hinahanap sila. Habang nabigo ang paghahati sa North Pavilion, patuloy na nakatuon si Gloria sa paglinang ng pamamaraan ni Forlivia. Sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa nag-iisang pagsasanay, determinadong makabisado ang pamamaraan. Ang rate ng pagsipsip gamit ang pamamaraan ni Forlivia ay nakakatakot. Ito ay 100 beses na mas mahusay kumpara sa iba pang mga diskarte. Gayunpaman, kinakailangan ang masaganang mapagkukunan bilang kapalit. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ay hindi isang isyo para kay Gloria. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ito, at maraming lalaki ang magbibigay ng mga ito sa kanya. Magkakaroon ng mga mapagkukunan ng bawat uri na ihain sa isang pilak na pinggan. Makukuha niya ang anumang gusto niya. Bago pumasok sa nag-iisang pagsasanay, gumamit si Gloria ng ilang paraan upang makakuha ng malaking bilang ng mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang nakuha niya ay higit pa sa mga mapagkukunang ipinaglalaban ng labas ng mundo. Ang mga mapagkukunan na ipinaglalaban ng labas ng mundo ay mga hilaw na materyales. Ang mga mapagkukunan ng Ecclesiastic Order ay naproseso na sa iba't ibang mga elixir o mga extract ng mga kristal na espiritual na enerhiya upang payagan ang mas madaling pagsipsip at mas mahusay na epekto. Ang nag-iisang pagsasanay ni Gloria ay gumamit ng isang bundok ng mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ginamit niya ay higit pa sa pinagsamang paggamit ng isang buong maliit na paksayon. Siya ay naging baliw na gustong makapasok sa mas mataas na antas. 1 linggo pa lang ang lumipas, at naubos na ni Gloria ang lahat ng naipon niyang resources. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3334. Tulungan ng Diyos si Gloria. Ang mga kakayahan ni Gloria ay umunlad din ng husto. Hindi ko maisip na 5 taon ng pagsasanay sa paglilinang ay hindi man lang lalapit sa antas na aking naabot sa loob ng 1 linggong ito. Nakakatakot ang diskarteng ito. Ngunit ang mahalaga lang ay kaya kong magtagumpay sa mga antas at ranggo hanggat mayroon akong sapat na mapagkukunan. Gayunpaman, ang aking problema ngayon ay hindi sapat na mapagkukunan. Mahalaga pa rin ang mga mapagkukunan kahit na mayroon akong malawak na web ng mga koneksyon. Hindi naman problema noon. Pagkatapos ng lahat, ang maraming mapagkukunan na iyon ay maaaring tumagal sa akin ng ilang buwan. Gayunpaman, sino ang makakaalam na marami itong maaaring tumagal lamang ng 1 linggo? Nakakuha ako ng maraming mga pabor at ginamit ang marami sa aking mga koneksyon upang makuha ang mga ito. Ako ay sumalungat sa mabilis na pagsipsip at mga tagumpay. Tuwang-tuwa ako tungkol sa mga tagumpay na ginawa ko ngunit nag-aalala tungkol sa mahahalagang mapagkukunang kakailanganin ko. Kailangan kong maipan muli ang mga ito ng paunti-unti mula sa simula. Sa kabutihang palad, kilala ko ang kaunti sa lahat sa bawat pangunahing paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order, kaya hindi pansamantalang problema ang pagkuhan ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, hindi ko masasabi ang parehong para sa hinaharap. Kailangan kong simulan ang pagpapadala ng mga tao upang magsaliksik para sa higit pang mga mapagkukunan sa sandaling ito. Sa sandaling iyon,
Nagkaroon ng update si Gerten ng Ecclesiastic Order sa paghahanap para sa base camp ni Levi. Si Sonia at ang tatlo pang mula sa North Pavilion ay ilang beses nang nakapunta sa base camp ni Levi, kaya alam nila kung nasaan ito. Gayunpaman, nawala sila at hindi na bumalik sa North Pavilion. Hindi rin sila sumipot sa labanan sa North Pavilion at nawawala. Kaya naman naging problema ang paghahanap sa kinaroroonan ng apat. Matapos lumabas si Gloria sa nag-iisang pagsasanay, hinarap niya ang lahat ng iba't ibang mga gawain at binigyan ng espesyal na pansin ang pag-aliw kay Floyd. Pagkatapos, excited siyang dumating sa holding cell ni Sonia at ng iba pa. Ang pangunahing dahilan kung bakit pumunta doon si Gloria ay para magpakitang gilas. Nang nasa paningin na niya ang tatlo ay agad na inilabas ni Gloria ang kanyang aura. Isang malakas na presensya ang bumagsak na parang bigat sa balikat ng tatlo. Natigilan ang tatlo. Hindi ba't napakaikli ng panahon para maabot ni Gloria ang ganoong antas? Malakas na siya, mas malakas kaysa sa amin. Gayunpaman, ang kanyang mga kakayahan ngayon ay nalampasan kahit na ang master ng North Pavilion. Kung magsasanay pa siya, hindi ba niya mararating ang antas ng tatlong sage? Sa kasalukuyan, ang kanyang mga kakayahan ay karibal sa mga henyo ng 5 pavilion. Nagulat sila at nahiya. Ilang araw na lang ang nakalipas, ngunit ang kanyang tagumpay ay napakalaki. Ito ba ang nakakatakot na bahagi ng pamamaraan ni Forlivie? Tumawa si Gloria. Nakikita mo ba ako at gaano ako kalakas ngayon? Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng pamamaraan ni Forlivia. Kung makukuha ko ang kanyang espiritual na buto at ancient divine sword sa hinaharap, sa palagay ko ay makakapantay ko si Levi. Maaaring hindi naniniwala ang tatlo kay Gloria noon, gayunpaman, hindi nila maiwasang magtiwala sa kanya ngayon. Sa bilis niya, malapit na siyang makapantay kay Levi. Bukod dito, ang galing sa pakikipaglaban ay hindi ang pangunahing lakas ni Gloria. Ang kanyang pangunahing lakas ay ang kanyang katusuhan. Sino ang maaaring manalo sa kanya sa aspetong iyon? O Diyos, kami ay tiyak na mapapahamak. Maaaring baligtarin ng babaeng ito ang buong Ecclesiastic Order, at walang makakapaghiganti sa atin. Wala na tayong ibang gustong gawin kundi ang maghiganti kay Magnus, ngunit nawala na ang pagkakataong iyon ngayon. Sigurado kami na mahirap din ito para sa iba. Kung patuloy siyang mag-improve at magtagumpay, walang makakatalo sa kanya. Higit pa, humingi ng paghihiganti laban sa kanya. Lahat ay tatakbo sa sandaling makita nila siya, o baka mamatay silang nakatayo. Biglang, isang subordinate ang nagulat kay Gloria na hinahanap ni Gerten ang kinaroroonan ni Sonia at ng iba pa para matukoy ang base camp ni Levi. Nangangahulugan ba ito na ang lihis na angkan ay sa wakas ay lumipat sa base camp ni Levi? Tanong ni Gloria. Eksakto. Hinamon sila ni Levi at hinahanap sila, kaya gusto nilang maghiganti. Nais nilang puntiryahin ang mga kaibigan at pamilya ni Levi, ngunit hindi sila mahanap, kaya humingi sila ng tulong kay Gerten, sabi ng subordinate. Naningkit ang mga mata ni Gloria habang tumatawa. Hindi ba ako tinutulungan ng Diyos? Agad na napagtanto ni Sonia at ng iba ang plano ni Gloria. Ito ay masama, nagpaplano na naman siya. Nasa panganib ang mga kaibigan at pamilya ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3335. Just be the scapegoat. Nahulaan na ni Sonia kung ano ang susunod na gagawin ni Gloria. Nagawa ng huli na ay drag ang lahat, kabilang ang Invincible Clan at Levi, sa putik. Ginawa niya ito upang siya lamang ang makikinabang sa lahat ng ito. Ang lahat ay kailangang mahulog at maging mga pawn sa kanyang laro, at kailangan nilang gawin ang anumang gusto niya dahil nasa kanya ang lahat ng mga pakinabang sa mundo. Ano ang magagawa ng sino man sa ilalim ng mga sitwasyong iyon? Dahan-daang inilipat ni Gloria ang tingin kay Sonia at sa iba pa bago tumawa ng malakas. Nakikita mo yon. Kahit na ang langit ay nasa aking panig dahil ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa aking pabor. Sa pamamagitan nito, paano ako matatalo? Ikaw, walang hiyang D*Turk. Sa sobrang galit ni Sonia ay nagbuga siya ng ilang insulto. Gayunpaman, wala siyang ibang magagawa. Para bang nasa kanya ang lahat at lahat, kasama ang mga anghel sa langit, sa kanyang panig. Una, ilalantad ko ang lokasyon ng base ni Levi. Pagkatapos nito, hihintayin ko ang kanyang mga kaaway na salakayin ang kanyang base.
Pagkatapos, sasamantalahin ko ang kaguluhan para makalusot at nakawin ang Ancient Divine Sword ni Levi. Ang huling hakbang ko ay ipin ang krimen sa inyo at sa Invincible Clan. Walang sino man ang mag-iisip na may kinalaman ako dito. Sa sobrang galit ni Sonya ay muntik na siyang mabaliw. Kung may mangyari man, kailangan nilang harapin ang lahat ng kahihinatnan nito dahil sila lang ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order na nakapunta sa base ni Levi noon. Naroon din si Gloria, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Ang masama pa nito, hinanap ng Invincible Clan ang bawat pulgada ng Girton para mahanap ang base ni Levi. Iyon ang naging dahilan para magmukha silang kaina-hinala na maaaring isipin ng sino man na sila ang may kasalanan. F***6. Ang masama pa, si Sonya at ang iba pa ay nakakulong sa oras na iyon. Walang makakahanap sa kanila, kaya ipagpalagay ng iba na nagtago sila dahil sa kasalanan. Napakahirap para sa kanila na ipaliwanag ang kanilang sarili. That was on the off chance that they actually have the opportunity to do so. F***6. Wala silang choice kundi maging scapegoat ni Gloria. Hahaha, alam ko na ngayon na sinusubukan ng Invincible Clan na ilayo kay Levi. Marahil, ito ay tulad ng sinabi niya, at talagang natatakot sila sa kanya. Whatever the case, pipilitin ko silang lumaban sa isa't isa. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng isang tao upang panatilihing abala si Levi. Oh, panoorin mo lang habang pinapaypayan ko ang siga ng sigalot at pinapalala ang mga bagay bago ako magpatuloy sa susunod na yugto ng aking plano. Hindi ko pa hahabulin ang anak niya. Hindi pa rin perpekto ang timing, ngunit dadalhin ko ang Ancient Divine Sword. Hindi naisip ni Gloria na ang isang pagkakataon upang maperpekto ang kanyang plano ay mawawala sa langit, tulad nito. Walang awa siyang ngumisi habang nakatitig sa kanyang mga preso. After that, she sarcastically said, "So sorry for making all of you my scapegoats." Hindi tulad ng maaari kang pumunta sa kahit saan o gumawa ng kahit ano pa rin, kaya lang. Tanggapin mo ang iyong kapalaran at maging mga kambing. Oh, mabulok sa impyerno, Gloria. Walang katapusang nagmura si Sonya at ang iba pa. Ha 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 ha. Tawa ng tawa si Gloria habang papaalis sa lugar. Sisimulan na niya kaagad ang kanyang gawain. Ang unang bagay na ginawa niya ay pumunta kay Floyd at i-brainwash siya ng mga pekeng kwento tungkol sa kung gaano kahirap si Sonya at ang iba pa. Sinabi rin niya sa kanya na nawawala sila at walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinaplano. Ipininta ni Gloria ang isang larawan gamit ang kanyang mga salita, na itinuro kung paano sila nawala nang nasa panganib ang North Pavilion. Tinawag niya silang duwag. Ang pinakamahalaga ay itinuro niya kung paanong si Sonya at ang iba pa ay ang tanging miyembro ng Ecclesiastic Order na nakapunta sa base ni Levi. Sa isang paraan, gumagawa ng preemptive strike si Gloria. Kapag inilantad ko ang lokasyon ng base, ang mga unang sospek na lalabas sa isip ni Floyd ay tiyak na si Sonya at ang iba pa. Ito ay perpekto. Nga pala, nabalitaan ko na nag-aalala ka na baka hindi ka makapaghiganti, ayos lang. Hindi kami nagmamadali at maaaring i-hold iyon sa ngayon. Sa tingin ko, mas mabuti kung pigilin natin ang pag-asa sa iba, bagaman. Sa halip, lumaki tayo upang maging mas malakas. Narito ang 3 aklat sa Art of Consumption. Kinailangan kong magbayad ng mabigat na presyo upang makuha ang aking mga kamay sa kanila. Dito, kunin mo sila at magsanay, para lumakas ka. Inabot ni Gloria kay Floyd ang mga libro, at nanginginig siyang tinanggap ang mga iyon. Mayroon akong ilang mga mapagkukunan sa akin dito. Dapat silang maging kapaki-pakinabang sa iyo. Kung natapos mo ang mga ito, mangyaring ipaalam sa akin. Alam ko kung saan makakakuha ng higit pa. Sa kabuuan, kailangan mong lumakas sa lalong madaling panahon. Magsasanay din ako ng mabuti para matulungan ka. Pareho naming gusto ang aming paghihiganti, at mas mabuti kung maaari naming patayin ang aming mga kaaway gamit ang aming sariling mga kamay. Mariing nakatingin sa kanya si Gloria habang nagsasalita. Naging inspirasyon iyon kay Floyd, at inilagay din niya ang kanyang ulo sa laro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3336. Nalantad. Huwag kang mag-alala. Lalakas akong lalakas para maging karapat-dapat ako sa'yo. At saka, gusto kong makuha ang hustisya para sa Asher Dragon at sa iba pa, mariing pahayag ni Floyd. Okay,
Dapat ako magsanay ngayon, at ikaw din. Punta tayo sa tahimik na lugar, mungkahi ni Gloria. Sa totoo lang may alam akong tahimik na lugar na maaaring perpekto para dito. If you don't mind, we can practice together at mabibigyan kita ng pointers. Excited na ngumiti si Gloria kay Floyd. Ang kanyang mga salita ay halos nagpadala sa kanya sa isang estado ng euphoria, kaya walang paraan na hindi niya ito tatanggihan. Tuwang-tuwa siya na kaya niyang tumalon. Ang isang pagkakataong tulad niyan ay isang bagay na siya ay nagmamakaawa na magkaroon, kaya tiyak na sasamantalahin niya ito kapag ito ay abot kamay. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Okay, sure. Ipapaalam ko kay Master na papasok ako sa solitary training. Nasa base si Levi noong mga oras na iyon, kaya naramdaman ni Floyd na okay lang na umalis sandali. Matapos makausap ng huli ang una, umalis siya sa lugar kasama si Gloria at nagtungo sa isang tahimik na perpekto para sa pagsasanay. Ang lahat ng iyon ay talagang bahagi ng plano ni Gloria. Simple lang ang dahilan niya para gawin iyon. Kailangan niyang ilayo si Floyd sa panganib. Hindi magtatagal bago ibahagi ni Gloria ang lokasyon ng base sa Invincible Clan. Ang angkan ay walang alinlangan na magdudulot ng gulo sa base, at kung naroon si Floyd, malamang na siya ay papatayin. Malaking kawalan iyon para kay Gloria dahil kailangan niyang panatilihin si Floyd sa paligid para mapalapit kay Levi, na walang alinlangan na magiging hadlang sa kanyang paghahanap na makuha ang espiritual na buto ni Forlivia. Sa madaling salita, si Floyd ay isang hindi kapani-pani walang kapakipakinabang na tool, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang mawala siya. Ito rin ang dahilan kung bakit inilipat ni Gloria ang lahat para paalisin si Floyd bago niya dayin ang Invincible Clan na salakayin ang base ni Levi. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Gloria si Floyd sa lugar para sa nag-iisang pagsasanay. Nakangiti si Floyd na parang tuta na may sakit sa pag-ibig noong mga oras na iyon, ngunit sumugod siya sa kanyang pagsasanay. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kailangan kong magsumikap para ipakita kay Gloria kung ano ang kaya ko. Nang makita kong gaano kasipag si Floyd kay Gloria, sinimulan niyang gamitin ang lahat ng mayroon siya upang makumplito rin ang kanyang sariling pagsasanay. Dahil dito, tumaas ng husto ang kanyang lakas. Magsisimula ang kanyang plano sa loob ng 10 araw. Iyon ang araw na sasabihin niya sa Invincible Clan kung saan ang base ni Levi. Puno pa rin si Gerten ng mga taong nagsisikap na hanapin si Sonya at ang iba pa, ngunit wala na sila saan man. Walang katapusang binaygo nito ang Invincible Clan. Si Levi, sa kabilang banda, ay nagbabrowse sa publiko araw-araw. Sa kasamaang palad, ang mga miyembro ng Invincible Clan ay masyadong natakot upang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Ang tanging nagawa na lang nila ay hindi siya pansinin at sundan ang kanyang mga kasama. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila mahanap ang kanyang base. Isang araw, isang hindi kilalang mensahe ang kumalat sa buong Gerten. Sinasabi ng mensahe na alam ng nagpadala nito ang lokasyon ng base ni Levi, ang lugar kung saan hinahanap ng Invincible Clan. Iyon ay nagpatalon sa Invincible Clan sa Pananabik. Sumugod kaagad ang kanilang mga miyembro kay Gerten para makipag-ugnayan sa hindi kilalang nagpadala. Natural, ang taong nakilala nila ay si Gloria. Mahigit 10 araw na ang nakalipas, at lumakas siya ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit naisip niya na iyon na ang pinakamagandang oras para kumilos siya. Dito mismo matatagpuan ang base ni Levi. Ito ay isang mapa ng lugar, at ito ang mga mapa ng mga nakapaligid na lugar nito. Ilang beses na akong nakapunta doon, kaya huwag kang mag-alala. Walang ganap na pagkakamali. Hindi sila direktang nakausap ni Gloria. Sa halip, nagsuot siya ng disguise. Teka, ang boses na ito. Si Sonya ba iyon? Iyon ang naisip ng mga miyembro ng Invincible Clan nang marinig nila ang disguised voice ni Gloria. Ang magkabilang panig ay nagtapos sa paggawa ng negosyo ng magkasama. Natanggap ng Invincible Clan ang lokasyon ng base ni Levi, samantalang si Gloria ay nakatanggap ng ilang mapagkukunan na makakatulong sa kanya sa kanyang pagsasanay. Iyon ang kakailanganin ni Sonya at ng iba pa, kaya walang maghay-hinala na si Gloria ang nakipag-deal sa kanila. Ang Invincible Clan ay nagpadala ng ilang mga investigador sa base ni Levi upang matiyak na ang impormasyon na binili nila ay legit. Ito ay naging eksakto kung ano ang kanilang binayaran.
Ang Invincible Clan ay nagsimulang pagsamasamahin ang kanilang mga plano pagkatapos nilang matanggap ang kanilang kumpirmasyon. Tambangan nila ang base ni Levi para lang mapuntahan siya at yugyugan siya hanggang sa kaibuturan niya. Bago sila gumawa ng anuman, kailangan nilang hikayatin si Levi. Ang Invincible Clan ay palaging kilalang-kilala sa pagiging malupit. Magbabayad sila ng anumang halaga at isakripisyo ang sinuman, maging ang sarili nilang mga kasamahan, para lamang madamay si Levi. Walang masyadong mataas na presyo. Tinalakay ng mga miyembro ang bagay na ito at mabilis na nakabuo ng isang plano na salakayin ang base ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3337. Ang Impostor. Buong oras na sinusubaybayan ni Gloria ang kanilang mga galaw. Kailangan niyang simulan ang pagpaplano sa lalong madaling panahon. Kinailangan niyang lagyan ng oras ang lahat para nakawin ang God Crusher sa eksaktong sandali na umatake ang Invincible Clan. Hindi nagtagal bago gumawa ng plano ang Invincible Clan. Paalisan nila si Levi, pagkatapos ay sasalakayin ang kanyang base. Ang pangunahing problemang kinaharap nila ay kung paano nila maaakit si Levi. Hindi uubra ang mga pangkaraniwang destruction, at tila mga miyembro lamang ng kanilang sariling angkan ang may kailangan para ilihis ang atensyon ni Levi. Sa madaling salita, kailangan nilang magpadala ng sarili nilang mga tauhan para akitin si Levi. Isa na namang problema iyon dahil tiyak na mamamatay ang mga taong nang-akit kay Levi kapag nalaman ni Levi ang totoo. Talaga, kinailangan nilang isakripisyo ang kanilang sariling buhay upang mabigyan ng pagkakataon ang iba na tambangan ang base ni Levi. Alinmang ibang grupo ay hindi makakagawa ng ganoon. Kaya naman, walang magboluntaryo. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nilinaw na ang Invincible Clan ay kasing barbarika na maaari nitong makuha. Matindi sila at baliw. Ang plano ay nagsasangkot ng malaking panganib na mapatay para lamang maakit si Levi. Gayunpaman, walang natakot. Kung mayroon man, nagboluntaryo sila para sa misyon. Takot sa kamatayan. Iyon ay isang bagay na wala sa clan na iyon. Ang mga miyembro ng angkan na iyon ay nagnanais ng karahasan, at ang mga gaganap bilang Pain ay malamang na makipag-away kay Levi. Iyon ay isang bagay na talagang gusto ng lahat. Kung hindi lang mahigpit ang tali sa kanila ng kanilang amo, malamang na hinamon na nila si Levi. Ang misyon na ibinigay sa kanila ay akitin si Levi, at maaaring mawalan sila ng buhay, ngunit pagkakataon din iyon para labanan si Levi. Naniniwala pa nga ang ilan sa kanila na kaya nilang talunin si Levi, at iyon ang dahilan kung bakit hindi mabilang ang mga boluntaryo. Natapos ang kanilang pinuno na pumili ng 4 sa kanila upang tuparin ang gawain ng pag-akit kay Levi. Matapos piliin ang mga lalaki, pinayuhan niya ang mga ito na huwag makipag-away. Pinaalalahanan niya sila na ang kailangan lang nilang gawin ay bumili ng ilang oras. Kung maaari, silang lahat ay babalik ng buhay. Nangako silang 4 na gagawin iyon. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang nasa isip nila. Paanong hindi sila makakalaban ng lalaking iyon? Ang kanilang intensyon noon pa man ay salakayin at patayin si Levi para patunayan sa lahat na ang lalaki ay isa lamang primate na hindi paganap na naging tao. Gusto nilang gawin siyang barbaro, at pahihirapan nila siya hanggang mamatay. Hindi nagtagal, pinili ng Invincible Clan ang mga piling mandirigma na manggaguna sa pagsalakay din sa base ni Levi. Mayroong 18 sa kabuuan. Ang bawat isa sa mga mandirigmang iyon ay napakalakas, at mas kaya nilang lipulin ang base ni Levi. Sa kabilang banda, naglaan ng oras si Gloria. Bagamat hindi niya alam ang mga detalye, maaari niyang tansyahin kung kailan gagawin ng Invincible Clan ang kanilang paglipat. Dahil sa kanilang estilo, malamang naaatake sila sa mismong araw na malaman nila kung saan ang base ni Levi. Walang paraan na maghintay sila hanggang bukas, kaya malamang na magaganap ang pag-atake ngayong gabi. Sinimulan na rin ni Gloria ang pagplano ng lahat. Bago siya pumunta sa base ni Levi, kailangan niyang tiyakin na hindi siya haadlang ni Floyd. Kakailanganin din niyang lumikha ng alibay sa pamamagitan ng pagpapaisip sa kanya na kasama niya ito, nagsasanay sa buong oras. Sa ganoong paraan, walang mag-iisip na pumunta siya sa base. Tiyak na hindi sila maghay-hinala na siya ang magnanakaw na kumuha ng God Crusher. Ibinigay ni Gloria kay Floyd ang ilang mga tips sa kung paano makabisado ang isang komplikadong bahagi ng Art of Consumption.
Ang partikular na bahaging iyon ay magtatagal kay Floyd upang maunawaan. Umalis si Gloria sa lugar pagkatapos noon. Gayunpaman, kumuha siya ng isang babae na may katulad na taas upang magsanay sa kabilang panig. Ang impostor ay may katulad na aura, lakas, at figure, kaya't hindi malalaman ni Floyd na siya ay isang impostor maliban kung siya ay naging malapit at nagbigay ng labis na atensyon. Ang pinakamagandang bahagi tungkol dito ay hindi dapat istorbohin ni Floyd o Gloria ang isa habang nagsasanay. Kaya naman, walang paraan na matuklasan ni Floyd ang katotohanan. Kinailangan siya ng ilang oras upang malaman ang art of consumption, ngunit sa kalaunan, nakuha niya ito, at oras na para sanayin ang kanyang natutunan. Lumingon siya at tumingin sa kabilang side. Noon niya nakita si Gloria na nagsusumikap. Napangiti siya. Napakasipag niya. Naikuyom kaagad ni Floyd ang kanyang kamao at nagsimulang magtanim kaagad. Kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa kanya, at kailangan kong maging mas malakas para maging karapat-dapat ako sa kanya. Hindi niya alam na ang taong nagsasanay sa di kalayuan ay hindi si Gloria. Isa lang siyang impostor. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang anuman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3338. Nandito na ang paghihiganti. Hindi maikakailang tuso si Gloria at naisip niya ang lahat. Dalubhasa rin siya sa pagbiktima sa puso ni Floyd. Isang gabi ay wala sa kanya. Maaari niyang panatilihin ang lalaki doon sa loob ng isang linggo o kahit isang buwan nang hindi kailangang pawisan. Matapos matiyak na hindi aalis si Floyd, nagmamadaling bumalik si Gloria sa lugar na malapit sa base ni Levi. Natural, wala siyang lakas ng loob na makipaglapit. Hindi mahalaga na pinagkadalubhasaan niya ang isang natatanging pamamaraan ng art of consumption na dalubhasa sa pagtatago ng aura ng isang tao nang walang bakas. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtago, at ang kanyang instinct ay tutulong sa kanya na makihalo sa kanyang kapaligiran. Walang makakadetect sa kanya. Iyon ang parehong pamamaraan na ginamit niya upang itago ang kanyang aura at ang kanyang presensya nang sundan niya si Floyd at sumilip sa base ni Levi sa huling pagkakataon. Napakalakas nito na kahit si Levi ay hindi siya agad naramdaman. Ang katotohanan ay hindi malayo. Sa oras na iyon, si Levi ay may pang-anim na pakiramdam na mayroong isang tao. Wala talaga siyang nakitang kahit ano. Nasa base pa rin si Levi nang marating ni Gloria ang paligid ng base, at hindi na siya naglakas loob na subukang muli ang kanyang kapalaran. Kung ang pamamaraang ito ay mapatunayang walang silbi laban kay Levi, ako ay mamamatay. Halos lahat ng mayroon si Gloria ay nakuha sa ibang mga lalaki. Ang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na manatiling invisible, halimbawa, ay isang bagay na nakuha niya mula sa isang elder ng South Pavilion. Ang lalaking iyon ay hindi katulad ni Floyd at mas matalino. Kahit noon pa, nagawa ni Gloria na lokohin ang lalaki at mahulog ito sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang bawat kayamanan, sikreto, at pamamaraan na iniaalok ng South Pavilion. Nagtago si Gloria at hinintay ang Invincible Clan na gumawa ng kanilang hakbang. Naghintay siya hanggang gabi. Ang apat na napiling miyembro ng Ecclesiastic Order ay umalis ng landas ng walang pag-aalinlangan. Agad na naabisuhan si Levi dahil naayos na niya ang pinakamagandang bitag para hulihin sila. Naging pamilyar din siya sa mga koneksyon ng Ecclesiastic Order at nagtanim ng ilang mga especially iya sa mga koneksyong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan sila ni Levi nang umalis sila sa isang landas. Exposed na sila. May mali. Natural, masasabi ni Levi na may nangyari, ngunit nagpakita na ang kanyang kaaway, kaya determinado siyang tingnan ang mga bagay-bagay at alamin kung ano ang kanilang ginagawa. Wala siyang pakialam kahit na mayroon sila. Isang bagay sa kanilang manggas. Bago siya umalis, bumaba siya sa kinaroroonan ni Forlivia upang suriin ang bata. Natutuwa siyang makita itong ligtas na nagsasanay sa kanyang silid, kaya umalis siya. Wala na si Levi. Naalerto ang Invincible Clan nang makaalis si Levi sa lugar. Atake. Atake na agad. Lahat ng 18 napiling miyembro ng Invincible Clan ay sumilip sa nakapalibot na lugar malapit sa base. Naramdaman ni Gloria, na kanina pa nagtatago sa dilim, ang kanilang presensya. Kinakabahan at nag-aalala siyang matagpuan dahil madali siyang mapatay ng mga ito. Sa kabutihang palad,
Ang pamamaraan na ginamit niya upang panatilihing nakatago ang kanyang sarili ay gumawa ng kababalaghan. Ang mga miyembro ng Invincible Clan ay dumaan sa kanya nang hindi siya napapansin. Sa kabilang panig, sumugod si Levi sa isang bundok malapit sa North Pavilion ng Ecclesiastic Order. Iyon ang lugar na sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan, at doon nila natuklasan ang mga miyembro ng Invincible Clan. Okay then, ibig sabihin malapit lang sila. Ako na mismo ang maghahanap sa kanila. Isang malupit na kislap ang dumaan sa mga mata ni Levi. Sinimulan niya kaagad ang kanyang paghahanap, ngunit nasa malapit lang talaga ang apat na napiling miyembro. Nandito siya. Ngayon na lang ba tayo maghahayag? Ang isa sa apat na manlalaban ay naiinip na at nangangati na makipaglaban kay Levi. Magkakaroon tayo ng pagkakataong umatake sa huli. Sa ngayon, tumutok muna tayo sa pagbili ng sapat na oras ng ating mga kasama para magawa nila ang kanilang mga galaw. Hindi namin maipakita ang sarili namin ngayon. Ang oras na ginugugol ni Levi sa paghahanap sa amin ay malamang na sapat na para sa aming kasamahan na gawin ang kanilang bagay, bagaman. Nagtago silang apat at naghintay sa dilim para manatiling okupado si Levi. Lahat sila ay labis na nasasabik sa pag-iisip na labanan si Levi mamaya. Sa kabilang side, nakarating na ang 18 miyembro ng Invincible Clan sa gilid ng base ni Levi. Dala nila ang mapa ng base, kaya alam na alam nila ang lugar. Hinati nila ang kanilang mga sarili sa 6 na koponan at nagplano sa pag-atake mula sa 6 na magkakaibang panig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3339. Matagumpay na ninakaw ni Gloria ang God Crusher. Nasasabik na rin si Gloria. Nanalangin siya na ang Invincible Clan ay panatilihing abala si Levi hanggat maaari. Sa ganoong paraan, mas mahusay niyang makuha ang kanyang mga kamay sa Ancient Divine Sword. 3, 2, 1. At pagkatapos ay nangyari ito. Lahat ng 18 miyembro mula sa Invincible Clan ay sumalakay sa base mula sa 6 na magkaibang panig. Maraming mandirigma ang naiwan sa base, at sila ay binubuo ng mga apprentice, alagad, at kasama ni Levi. Nakita nila ang pagsalakay sa sandaling may kumilos. Tumunog ang sirena. Imbecile! How dare you susundan kami? Sa sobrang swerte, naroon ang napakalakas na fiery demon noong panahong iyon. Siya ang unang tumakbo patungo sa panganib at nagsimulang makipaglaban kaagad sa mga manlalaban ng Invincible Clan. Ang iba ay sumama sa kanya kaagad pagkatapos. Pinangunahan din ni Zoe at ng iba pa ang kanilang mga subordinate sa labanan. Ang lahat ay nagsasanay at lumalaki, kaya mas marami pa rin silang nakakasabay sa kanilang mga kalaban. Ang mga mandirigma tulad ng Fiery Demon, sa partikular, ay talagang sapat na malakas upang lumaban. Sa kasamaang palad, ang Invincible Clan ay nahahati sa 6 na koponan, at nagulo ang base. Kaya naman, sila ay dumanas ng matinding casualty. Ang isa sa mga koponan ay dumiretso sa silid ni Forlivia. Pumasok na rin si Gloria sa base. Nagulat siya sa matinding labanan na nasaksihan niya. Noong una, naisip niya na ang Invincible Clan ay lalabas na mananalo kaagad. Sinong mag-aakalang medyo malakas din sila? Talagang nakipagsabayan sila. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa nasawi. Ang mahalaga lang ay nakuha niya ang gusto niya. Si Levi ay nasa isang labanan laban sa Invincible Clan, at ang magkabilang panig ay nakikipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan. Pinapanatili nilang abala ang isa't isa, at nakinabang siya ng husto. Tama, sinaunang banal na espada. Si Gloria ay sumilip sa base habang ang iba ay abala sa pakikipaglaban sa isa't isa. Ginamit niya ang paraan na natutunan niya mula sa South Pavilion at itinago ang kanyang aura at figure. Hakbang-hakbang, dahan-dahan siyang pumunta sa kwarto ni Levi, kung saan pinakamatindi ang laban sa Invincible Clan. Si Troy at ang iba ay nakikipaglaban sa mga miyembro ng Invincible Clan noong panahong iyon, at damanak ang dugo kung saan-saan. Sa kabila ng pinsalang dinanas ni Troy at ng kanyang mga tauhan, nakakapit pa rin sila ng kaunti. Natagpuan kaagad ni Gloria ang Levi's God Crusher pagkatapos niyang makapasok sa lugar. Nanalangin siya na hindi siya umalis dala ang espada, at sinagot ang kanyang mga panalangin. Doon, nakasandal sa dingding sa koridor, ay ang God Crusher na walang ingat na iniwan sa tabi. Nandito na.
Tuwang-tuwa si Gloria sa loob. Agad niyang tinungo ang lugar na iyon. Walang sino man, kahit na ang mga mandirigma mula sa Invincible Clan, ang nakakita sa kanya. Nagtagumpay siya sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa God Crusher at inilagay ito sa isang kahon na maaaring itago ang kapangyarihan nito at itago ito. Pagkatapos noon, umalis siya nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi siya nag-iwan ng anumang ebidensya o bakas, at parang walang sino man ang naroon. Gayunpaman, ang Diyos Crusher ay misteryosong nawala. Kinabahan si Gloria sa buong paglalakbay. Ipinagdasal niya na hindi na bumalik si Levi mula sa kabilang panig at na ang ibang miyembro ng Invincible Clan ay bibigyan siya ng sapat na oras. Ang mga bagay ay tulad ng sinabi niya. Maging ang langit sa itaas ay tila pumanig sa kanya dahil hindi na bumalik si Levi. Umalis siya sa base nang hindi nasaktan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pagnanakaw ng Ancient Divine Sword, hindi siya agad tumakas. Nanatili siya at sinusubaybayan ang sitwasyon sa halip. Nagtataka ako kung gaano kapanira ang mga miyembro ng Invincible Clan. May iba pa siyang inaalala ng husto. Magiging okay kaya si Forlivie? Kung kidnapin nila siya o papatayin, magiging masama para sa akin. Ang mga kaisipang iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagsisikap na humanap ng paraan upang maingat na tumulong. Sa ganang kanya, maaaring masugatan o masugatan si Forlivia, ngunit hindi siya maaaring mamatay o makidnap. Masyadong mahalaga sa akin ang batang iyon. Nagpa siya si Gloria, noon at doon, na hindi pa niya kayang umalis. Sa kabilang side, isang pangkat ng 3 eksperto sa pakikipaglaban ang nakahanap ng Forlivia. Ang pinakamainam na paraan para makaganti sila kay Levi ay ang saktan ang kanyang pamilya, at ang pananakit kay Forlivia ay magbibigay ng pinakamalaking pinsala sa kanya. Kung kikidnapin nila siya at aalisin ang kanyang espiritual na buto, si Levi ay lubos na masisira. Kaya naman ang una nilang pinuntahan ay si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3340. Ang mabigat na Forlivia. Kahit si Forlivia, na nagsasaka, ay nakadarama ng matinding labanan na naganap sa labas. Nang ay back up na sana niya ang iba, sinumbong siya ng 3 elite mula sa Invincible Clan. Nagningning ang mga mata nila nang makita siya. Walang alinlangan, sila ang naatasang dalhin siya sa kanila. Sa katunayan, ito ang pinakamahalagang bahagi ng misyon. Kaya, ang grupo ng 3 elite na nakatalaga sa labanan laban kay Forlivia ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng 18 elite ng Invincible Clan. Hulihin natin siya at ilayo. Marahas na sigaw ng isa sa kanila. Ang susunod na segundo, ang trio ay sinisingil sa Forlivia. Samantala, hindi siya nagdalawang isip na gumanti gamit ang kanyang self-created technique. Boom! Minamanipula niya ang puwersa ng kalikasan para mag-aklas laban sa 3 elite na puspusan. Bang! Walang sino man ang nag-asam ng ganoong kahindek-hindek na eksena sa susunod na sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 3 elite ng Invincible Clan ay walang kalaban-laban para sa kanya at pinalayas sila. Nagkaroon ng matinding pinsala at paglabas ng dugo mula sa kanilang mga bibig, may lubos na hindi paniniwala sa kanilang mga mata. Para sa kanila, si Forlivia ay parang isang demonyo sa sandaling ito. Para bang perpektong pinagsama niya ang paligid, maging ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang marilag na bundok, o ang walang hangganang kalangitan. Sa mismong sandaling iyon, para siyang Diyos na hindi dapat tawirin. Noon lang napagtanto ng 3 elite na minamaliit nila si Forlivia. Nagpatuloy sila sa pag-atake laban sa kanya sa lahat ng paraan. Hindi natin dapat pabayaan ang ating mga bantay at tretuhin siyang parang bata muli. Boom! Hindi sumagi sa kanilang isipan na muli silang ipapadala sa paglipad sa isang maikling panahon. Hindi banggitin, sila ay nasa isang mas krusyal na sitwasyon kaysa dati. Sa wakas ay napagtanto ng 3 na ang tinaguriang husay sa pakikipaglaban ng bata ay lampas sa imahinasyon. Aking kabutihan, siya ay hindi matatalo tulad ng kanyang ama. Nais nilang tumakbo para sa kanilang buhay ngunit hindi makagalaw sa kakilakilabot na kapangyarihan ni Forlivia na bumabalot sa kanila. Sa kabilang banda, si Fiery Demon, Zoe, at ang iba pa ay nagtamo ng mga pinsala sa pakikipaglaban sa Invincible Clan. Hindi may kakaila, napakalakas ng kanilang mga kalaban. Sapat na para sa una na malampasan ang matitinding sandali kanina ng tuloy-tuloy.
Tapusin mo sila. Ang iba pang 15 elite ng Invincible Clan ay sabay-sabay na sumigaw habang sinimulan nilang hampasin si Zoe at ang iba pa ng nakamamatay na pag-atake, na nangakong pupunasan sila. Sinadya nilang bayaran si Levi ng pinakamatinding suntok. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang mga nakamamatay na welga, hindi napigilan ni Fiery Demon at ng iba pa na makaramdam ng tensyon. Sa 11 oras, nagpakita si Forlivia. Itinapon niya sa isang tabi ang 3 matapang na elite ng Invincible Clan, na binalot ng nakakakilabot na aura ang buong lugar. Ang bawat isa ay dinaig ng isang alon ng kapangyarihang nakakapagpadugo, nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Nakikita ba natin ang mga bagay? Noong una, inakala nilang ang tense na kapaligiran ay dahil sa biglaang paglitaw ni Levi. Hindi kailanman sumagi sa isip nila na si Forlivia ay magpapalabas ng isang kahangahangang aura na parabang siya ay isang Diyos na bumababa mula sa langit. Ang kanyang nakakatakot na aura ay bumalot sa 15 elite ng Invincible Clan. Halika, ibaba na natin siya. Napabuga ng kanyang aura, sumugod sila ng walang pagdadalawang isip. Gayunpaman, lahat sila ay hindi maihahambing sa kanya at pinalipad sa loob ng ilang segundo. Maging si Gloria ay nabigla. Magandang gracious, siya ay labis na walang kapantay. Evidently, hindi rin ako match sa kanya. Sa una, naisip niya na ang kanyang sariling pagsulong sa buong panahon ay sapat na. Gayunpaman, ito ay wala kong ikukumpara sa Forlavies. Aking kabutihan, paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na puntiryahin ang espiritual na buto ni Evie? Babarilan ko na sana ang sarili ko sa paa kung maglalakas loob akong hampasin siya ng pabigla-bigla ngayon lang. Kahit na wala si Levi, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran sa paglalagay din ng daliri kay Forlivia. Magandang mabait, ngayong mayroon na siyang kakilakilabot na husay sa pakikipaglaban, paano ko may transplant ang kanyang espiritual na buto? Buti na lang at hindi ako impulsive kumilos. Hindi napigilan ni Gloria na tapikin ang kanyang dibdib bilang maluwag. Buti na lang God Crusher lang ang pinupuntirya ko ngayong round at hindi ang spiritual bone ni Evie. Kung hindi, lahat ng aking pagsisikap ay mauubos. Ang maswerteng bituin ay talagang sumisikat sa akin. Gayunpaman, hindi napigilan ni Gloria na masiraan ng loob. Nakita niya na magiging mas mahirap para sa kanya na makuha ang espiritual na buto ni Forlivia sa hinaharap. Mukhang wala akong choice kundi mag-restrategize. Walang sino man ang nag-asam na ang mga bagay ay haantong sa ganoong paraan. Ang katapangan ni Forlivia ay hindi kahit kay titing na nayanig ng Invincible Clan. Matapos matalo ng husto, umatras kaagad ang huli bago pa huli ang lahat. Hahabulin na sana sila ni Forlivia, ngunit ibinasura niya ang ideya, para sa kaligtasan ng iba sa base. Pagkatapos na tumakbo ang kanilang mga kaaway para sa kanilang buhay, nagpatuloy siya upang suriin ang kalagayan ng lahat doon. Lahat ng miyembro ng Invincible Clan ay tumakas para sa kanilang buhay. Ang kanilang plano na ayusin ang score kay Levi ay naging kabiguan. Samantala, umalis din si Gloria nang walang pag-aalinlangan. Nadama niya na hindi sulit na ilagay ang sarili sa linya upang makamit ang kanyang layunin.